Pagka-uwi ko ay dumiretso agad ako sa kwarto ni Mom dahil may importante umano siyang sasabihin sa akin. Bukas naman ang pintuan ng kwarto ni Mom kaya tuloy-tuloy na akong pumasok. Ilang rounds pa bang tinapos mo dun sa kasama mong mukhang prostitute? At ngayon ka lang dumating, ha Jackson Anderson? Bungad sa akin ni Mommy matapos kong tumikhim. Sa tono ng boses niya, alam kong galit na naman siya sa akin. Galing lang akong opisina, Mom, at wala akong babaeng kasama ron, maliban kay Lisa na sekretary ko at sa CCTV mo. Bagot kong sagot, nainismikan niya lang. Ano palang pag-uusapan natin? At kong tanong habang nakasandal sa pader, nakatapat ng terrace, kung saan siya nakatayo. Kailangan kong bilisan ang pag-uusap namin ni Mom dahil may usapan pa kami ni Hailey na pumunta ng Hopper's Bar. You're getting married sa anak ni Fred. Seryosong saan ni Mom na ikinakunot ng noo ko. What? Are you serious, Mom? Why would I marry that dumb girl? She's not even my type and she doesn't even have a perfect body to turn me on. Iritang sagot ko kay Mom nang sabihin nitong nais niya na ipakasal ako sa anak ng kanyang driver. You will marry her or else tatanggalan kita ng mana at ipapasa ko sa kapatid mong pagiging CEO mo. Remember, I'm still the chairman of our company. So ako ang masusunod. Kailangan mo rin akong bigyan ng apo bago matapos ang taon na ito. Pinal na saad ng aking ina. Gulat ko siyang tiningnan, ngunit tinaasan niya lamang ako ng isang kilay. The heck, I'm not ready yet. Ayoko ng commitment, kaya nga tikim lang ang ginagawa ko sa mga babaeng lumalapit sa akin eh. Girls are headache for me. Padabog kong tinalikuran si Mom. Tinawag niya ako ngunit hindi ko siya nililingon. Naiinis ako dahil kailangan niya pa akong ipagkasundo. Damn, I hate this. Mabilis kong ipinasibat ang kotse ko patungong Hopper's Bar. Nag-text sa akin si Hailey na nasa Hopper's na siya, kasamang fiancé at kaibigan nito. Jackson! Tumayo si Hailey matapos niya akong makita. Siya na ba? Tukoy ko sa kasama niya. Matamis siyang ngumiti, sabay tango. I instantly saw sparkles in their eyes, kaya nasisigurado kong totoo ang pagmamahalan nilang dalawa. It's nice to meet you, pare. Saad ng fiancé ni Hailey habang nakalahad ang palad nito sa akin. Nice to meet you too, bro. I'm Jackson, by the way. Pakilala ko habang nakikipagkamay sa kanya. Luis Maculin, and this girl beside me is Samantha, my best friend. Anya, sabay baling sa kasama niyang babae. May suot itong makapal na salamin at mukha siyang manang sa suot niyang mahabang palda at puting t-shirt na may imprentang Hello Kitty. Siniko ako ni Hailey nang tiningnan ko nang may panlalait yung manang nakasama ng fiancé niya. Kaagad na dumating yung order namin na isang bucket ng San Mig Light at isang bote ng tequila. Kaya nagsimula na kaming uminom. Sunod-sunod ang paglago ko ng tequila. Mukhang problemado ka, saad ni Hailey. Oo, si Ma'am kasi. Gusto niya akong ipakasal sa hindi ko naman kilala. Alam mo namang ayoko ng commitment, di ba? Tapos isang araw maririnig ko na lang na ikakasal na ako. The heck? Inis kong saad na ikinatawa ni Hailey. Mas mabuti na rin yung ginawa yan sa'yo ni tita. Naawa na rin ako sa mga babaeng pinapaiyak mo araw-araw. Natatawang Anya. Tahimik na nakikinig lang sa amin yung fiancé niya at kaibigan nito. Napataas ang kilay ko nang makitang ilang glass ng tequila ang naubos niya. Mukhang hindi lang ako may dinadalang problema rito. Nagpaalam siya sa amin na gagamit lang ng comfort room. Susuray-suray siya naglakad. Jack, pwede pakisundan mo si Samantha at baka na paano na yun doon. Nag-aalalang utos sa akin ni Hailey. Dahil kausap ng kanyang fiancé ang ina nito sa telepono. Hindi na ako sumagot at tumayo na. Saka tinahak ang daan patungong restroom. Ano ba? Bitawan mo ko sabi eh. Lasing at nahihirapang sambit ng Samantha sa lalaking minamanyak at hinaharas siya. Agad akong lumapit sa kanila. Nang akma ng dadakmain ng lalaki yung hinaharap ng Samantha. Buong lakas kong sinuntok yung lalaki. At nang matumbay to'y tinadyakan ko pa ang itlog niya. Impit itong dumaing sa ginawa ko. Let's go. Seryoso kong sambit nang mapuruhan ko na yung lalaki. Hinawakan ko na yung kamay niya at hinila palabas ng restroom. Dire-diretso lang akong palabas ng Hoppers
habang hawak-hawak kong kamay nitong babaeng manang na to. Nahihilo na ako pero kaya ko pa namang magmaneho. Walang imik kaming pumasok sa kotse at agad ko nang pinasibat yun. Pagkarating namin sa isang hotel ay nilingon ko ang katabi ko. Tulog na siya, kaya no choice ako kung hindi ang buhatin siya. Nag-check-in na lang kami dahil hindi ko siya pwedeng dalhin sa bahay namin. Kumpiyansa naman ako sa sarili kong hindi ako papatol sa manang na to. I want a wild girl, not an innocent one. Hiniga ko siya sa kama at hindi man lang ako pinagpawisan sa pagbuhat sa kanya dahil napakagaan niya. Tatalikod na sana ako nang abutin niya ang palad ko. Nakapikit pa rin siya nang lingunin ko siya. Bumangon ito at agad nang hinubad ang suot nitong damit. Kaya kitang-kita ko na ang malulusog niyang hinaharap na natatakpan ng kanyang pink na bra. Parang bumara yung laway ko sa lalamunan dahil hindi ako makahinga ng maayos. Tila kinakapos ako sa paghinga, lalo na nang isunod niya ang palda niya. Damn, she's torturing me. Ang init? Mahina niyang sambit at plano pa sana niyang tanggalin ang kanyang panloob kaya maagap ko siyang pinigilan. Ano ba? Naiinitan ako. Ba't mo ba ako pinipigilan? Inis niyang sambit habang pilit na kumakawala sa kamay ko. Hindi pwede. Baka ano pang magawa ko sa'yo. Mabigat kong saad. Mapungay niya akong tiningnan kaya mas lalong nangalit ang halimaw na nakatago sa loob ng pants ko. Eh di gawin mo ang gusto mong gawin sa akin. Angkinin mo ko. Mahina niyang sambit kaya hindi ko napigilan pang sarili ko. I kissed her at kung saan-saan na dumako ang mga kamay ko. Hindi ko mabilang kung ilang beses ko siyang inangkin. Umaangal na siya at pinapatigil na ako, ngunit hindi ko siya pinakikinggan. Tumigil lang ako ng tuluyan ng makaramdam ng pagod. Tulog na siya. Thank you. Bulong ko sa kanya bago tuluyang ipikit ang aking mga mata. Pagkagising ko, wala na akong katabi. Napabalikwas ako ng bangon dahil ngayon lang ako iniwan ng isang babae matapos naming gumawa ng milagro. Tumayo ako't agad na isinuot ang damit ko. Napangisi ako nang makitang naiwan niyang panloob na punit-punit. Pinulot ko yun at isinuksok sa pants ko. Magkikita pa tayo, Samantha. Nakangisi kong sambit habang tinatahak ang parking. Dumiretso na ako sa bahay. Pagkarating ko ron ay galit at seryosong mukha agad ni Mommy ang nabungaran ko. Pagod ko siyang tiningnan at plano ko na sanang talikuran ng magsalita ito. Maligo ka't magbihis dahil ngayon kayo magkikita ni Samantha. Seryosong saad ni Mommy na nagpataas ng isa kong kilay sa huli nitong sinabi. Samantha din kasi ang pangalan ng babaeng naka-one night stand ko. Hindi kaya iisang tao lang sila pero mukha namang imposible. Not now, Mom. Masakit ang ulo ko. Bukas na lang. Sumusuko kong sambit. Tipid na ngumiti si Mommy. Mabuti naman pala't payag ka na. Anya, napaismid ako dahil paano namang hindi ako papayag naka-hold na ang mga cards ko. Lalong-lalo na yung bank account ko. Mabuti na lang talaga't may cash ako kagabi. Kung hindi, sa kotse kami matutulog nung kasama ko. Yes, pumapayag na ako. Kaya kung pwede, wag niyo nang i-freeze ang black card ko. Kahit yun na lang. May inis kong saad kay Mom, ngunit nagkibit balikat lamang ito. Soon, kapag kinasal na kayo, mahirap na, baka tumakas ka eh. Siguristang wika ng Mommy na ikinalaglag ng pangako. Damn, that money's mine. Pinagtrabahuhan at pinaghirapan ko yun. Sa laki ng laman ng bank account ko, ay pwede ko nang mabuhay pati ang apo ko sa tuhod. Pabagsak kong inihiga ang katawan ko sa kama. Nakikita ko ang mukha ng Samantha habang ipinipikit ang aking mga mata. Bumangon ako at pumasok sa banyo nang hindi ko siya tuluyang mawala sa isip ko. Hinayaan ko lang ang tubig na bumagsak sa aking katawan. Hindi ko alam kung tama bang pumayag ako sa kagustuhan ng aking ina. Sa edad kong 30, ay never pumasok sa utak ko ang pagsisettle down. Kung papipiliin nga ako, mas nanaisin ko pang tumandang binata kaysa matali. Huli kong kita doon sa anak ni Mang Fred nung first year high school ako. Elementary student pa lang yung Samantha na yun noon. Isa siyang patpati na bata. Kaya natitiyak ko na ganun pa rin siya hanggang ngayon. Tinapos ko ng pagligo at ipinis siyang bumaba dahil nakaramdam ako ng gutom. Manananghalian na pero hindi pa rin ako kumakain ng agahan
Hindi ko nakita si Mami nang bumaba ako. Maging si Mang Fred kaya natitiyak kong umalis na ang mga ito. Anong hinahanda niyo, Manang? Sinigang iho, request ng iyong ina para daw mabawasan ang hangover mo. Higupan mo ito iho para mawala ang sakit ng ulo mo. Saad ni Manang nang ilagay niya sa harap ko ang isang mangkok ng mainit na sinigang. Salamat, Manang. Kumain na rin po ba kayo? Sige lang iho, tapos na kaming kumain. Anito at nagpaalam na dahil magpapalit pa umano ito ng mga kortina. Hinayaan ko na lang sila. Mabilis lang akong kumain dahil medyo inaantok pa ako. Ramdam ko rin ang pangangalay ng aking balakang. Napangiti na lamang ako sa aking sarili dahil halos minagdamag ko siya. Sa mga babaeng natikman ko, siya lamang ang birhen. Siya lang din ang pinanggigilan ko at hindi ko tinantanan. Yung halimuyak niya kasi naiiba sa lahat. Nakakaakit na para bang mawawala ka sa sarili mo. Umakyat na ako matapos kong kumain. Kahit anong pilit ko na matulog ay hindi ko magawa. Nabaling ang tingin ko sa cellphone ko na nag-vibrate. Kinuha ko yun at sinagot ang tawag ni Hailey. Bakit? Tanong ko agad nang sagutin ko ang tawag niya. Itatanong ko lang sana kung ikaw ba yung kasama ni Samantha na umuwi kagabi. Medyo nag-away kasi kami ni Luis dahil pinabayaan ko raw yung kaibigan niya. Oo, akong kasama niya. Nakauwi na siya sa kanila. Alanganin kong tugon dahil hindi ko alam kung nakauwi at nasaan na yung babae na yon. Bigla akong nakaramdam ng pag-aalala kaya mabilis kong kinaltukan ang sarili ko. Ni minsan ay hindi ako nagkaroon ng pake sa babae maliban lang sa aking ina. Marahil kaya lang ako nagkakaganito ay dahil ako ang nakauna sa kanya. Ganun ba? O sige ibababa ko na. Kailangan ko pa kasing suyuin yung fiancé ko. Anito na natatawa. Ako na lang ang unang nagbaba ng linya. Kamusta na kaya yun? Hindi ko maiwasang itanong. Ipinagsawalang bahala ko na lang at muling pinilit na matulog. Pagkagising ko ay madilim na. Tinawagan ko na lang si Manang para dalhan ako ng pagkain dahil tinatamad akong bumaba. Natitiyak ko kasing sesermo na naman ako ni Mami. Bumangon ako nang marinig ang pagkatok ni Manang. Kunot-noo kong hinarap si Manang nang wala itong dalang pagkain. Naku, pasensya ka na iho ha. Utos ng iyong ina na bumaba ka na at sabayan mo sila sa pagkain dahil nandun ang mapapangasawa mo. Mas lalong nangunot ang noo ko. Lumabas ako ng kwarto ko para sana kumprontahin si Mommy nang pigilan ako ni Manang. Magdamit ka muna iho dahil kapag nakita ng iyong ina yung mga kalmot mo sa likod, mas lalo ka makakatikim ng sermon. Natatawang saad ni Manang. Oo nga pala, nakailang beses din na bumaan ang kuko ng Samantha sa likod ko kagabi. Nagmamadali akong bumalik sa silid ko at kumuha ng damit. Malalaki ang hakbang ko pababa dahil may usapan kami ni Mami na bukas magmimit kami ng babaeng gusto niya para sa akin. Samantha's point of view. Saan ka ba galing anak? Kanina ka pa hinihintay ni Ma'am Rowena. Saad ni Papa nang salubungin niya ako pagkababa ko ng taxi. Nais akong ipakasal ni Papa sa anak ng amo niya para daw matigil na ang pambababae niya. Pasensya na po. Napasarap po kasing kwentuhan namin ng co-teacher ko na si Ana. May konting inuman din na naganap kaya doon na po ako nakatulog sa kanila. Pagrarason ko dahil tsak na kagagalitan ako ni Papa kapag sinabi kong totoo, lalo na't nakuha pa ako nung lalaking yun. Hiling ko lang talaga na sana walang mabuo, lalo pat hindi ako safe that night. Sige na, pumasok ko na sa loob. Anito, tahimik akong sumunod. Magandang hapon po, Ma'am Rowena. Bati ko rito. Pagkalapit ko sa kanya, ay matamis itong ngumiti at yumakap sa akin. Gustong gusto kong estilo ng pagyakap sa akin ni Ma'am Rowena. Naaalala kong yumao kong ina sa mainit niyang bisig. Ngumiti ako pabalik. Napag-usapan naman na natin ang kasal niyo ng anak ko. Ang hiling ko sana sa iyo iha na ngayon na kayo magkita ng anak ko dahil masyado na siyang lumalala. Problemadong saad nito. Ginagap niya ang palad ko at nakikiusap akong tiningnan. Nilingon ko si Itay. Tumango ito at masuyong umiti. Sige po ma'am. Mahina akong sagot. Thank you iha. Hihintayin ka na lang namin sa labas, okay? Malambing na saad nito. Tipid akong ngumiti saka nagpaalam na magpapalit lang muna. Mabagal ang naging pagkilos ko. Ang bigat-bigat ng loob ko. High waist na pantalon lang ang sinuot ko at pinarisan ng pink na t-shirt.
Tinakin ko lang at saka hinayaang nakalugay ang bagsak kong buhok para matakpan din ang marka ko sa leeg. Hindi ko lubos maisip na magagawa kong isuko ang sarili ko sa isang lalaki na halos oras ko lang nakilala. Bakit naman ang tagal mo anak? Kunot noong saad ni Papa nang makalapit na ako sa kanila. Yumuko lang ako at hindi na sumagot. Buong biyaheng ikinekwento ni Ma'am Rowena ang kanyang anak para daw kapag magkasama na kami ay hindi ako mahirapan sa ugali nito. Sa hinaba-haba ng biyahe ay narating rin namin sa wakas ang magara nilang mansyon. Nakahawak sa aking braso si Ma'am Rowena nang pumasok kami sa loob. Huli kong punta rito ay noong grade 4 ako kaya medyo lumot ko na ang pasikot-sikot dito sa bahay nila. Manang, pakitawag nga sa Jackson para sabay-sabay na kaming kumain. Sabihin mo nandito na rin kami ng fiancé niya. Malumanay na saad nito kay Manang na siyang mayordoma dito sa kanilang mansyon. Binati muna ako ni Manang bago ito umakyat. Nagsimula na rin kaming kumain. Kahit ang pagkain ay nakalimutan ko na sa sobrang dami ng iniisip ko. Mom, we need to Nabitin sa ere ang nais pang sabihin ng panganay na anak ni Ma'am Rowena nang magkatinginan kami. Gulat ang kanyang reaksyon habang ako ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Lalo na nang masama niya akong tiningnan. Napayuko ako at nanalangin na sana wala siyang maalala sa nangyari. Kumalma ka nga riyan anak. Oo, may usapan tayo na bukas pa kayo magkikita nitong si Samantha. Pero kasi hindi ko na kayang hintayin pa yung umaga. Nagpapaunawang saad ni Ma'am Rowena. Nanatili ang masamang tingin sa akin ni Jackson. Bigla na lamang akong napalunok nang lumapit siya sa akin at itinaas ang mukha ko. Gumalaw ang mata nito pababa sa aking leeg. Bigla itong umisi kaya mabilis kong tinanggal ang kamay niya na nakahawak sa baba ko. Ikaw pala yung Samantha na tinutukoy ni Mommy? It's nice to meet you, miss. Makahulugang saad nito bago tumingin sa ina. So, kailan palang kasal? Preskong tanong nito sa kanyang ina. Tomorrow. Tayong tatlo lang ang lilipad papuntang States para dun ganapin ang kasal niyong dalawa. Magiliw na tugon ni Ma'am Rowena. Ayoko sa ibang bansa, dito na lang sa Pilipinas. Pero ang gusto ko, West lang. Bawal din ang ipamidya. Seryoso nitong sabi, matapos umupo sa aking tabi. Napasinghap ako nang ipatong nitong mainit niyang palad sa hita ko. Hindi ko siya magawang tingnan ng masama dahil nakatingin sa amin si Ma'am Rowena. Dahil magkadikit ang aming mga paa, ay pasimple ko yung inapakan. Tumingin siya sa akin ngunit hindi ko siya nilingon at nanatiling nakafocus sa aking kinakain. Bigla kong nabitawan ng kutsara na may lamang kanin at isusubo ko na sana ng pagapangin niya ang kanyang palad sa pagitan ng hita ko. Baliwala ang kapal ng pantalon ko sa marahas niyang kamay. Are you okay, Iha? Masuyong tanong sa akin ni Ma'am Rowena. Pasimple kong kinurot ang kamay niya na naglalakbay sa aking hita. Okay lang po ma'am, pasensya na po. Nahihiya akong sambit. Matamis na ngumiti sa akin si Ma'am Rowena. Pag-aralan mo na akong tawaging Mommy, Iha. Anito. Tipid akong ngumiti. Sige po, Mommy. Nang dahil sa pagtawag kong yun kay Ma'am Rowena ng Mommy, ay lumapad ang kanyang ngiti. Maging si Papay napangiti rin. Ikaw din anak, tawagin mo na rin tong si Mang Fred ng Papa. Dugtong pa nito. Yes ma'am, tipid na tugon ng katabi ko. Kung pwede sana ma'am, gusto kong makausap ng masinsinan ng mapapangasawa ko. Mahinahong saad ni Jackson. Nagkatinginan sila Papa at Ma'am Rowena. Mas maigi ang nais mo anak para magkakilala kayo mabuti ni Samantha. Basta, gagawa lang kayo ng milagro kapag kasal na kayo, okay? Naninigurong paalala ni Ma'am Rowena. Kung alam lang nito ang nangyari sa amin ng anak niya, tsak malalaglag ang kanyang panga. Yes ma'am, makakaasa ka. Seryosong sambit nito. Akala mo talaga walang ginawang kalokohan kung makapagsabing makakaasa. Tara na. Aya nito, saka kinuhang palad ko. Ang sistay para kaming magka-holding hands. Dito ka lang muna, kukunin ko lang yung susi ng kotse ko sa taas. Paalam nito, matapos niya akong madala sa garahe. Tumangulang ako at nanatiling nakayuko. Umalis na siya kaya nakahinga na ako ng maayos. Para kaming pinaglalaruan ng tadhana.
Akalain mong yung lalaking naka one night stand ko ay siyang mapapangasawa ko? Let's go. Baritonong saad nito nang makalapit sa akin. Wala kaming imik pareho nang simulan niyang paandarin ng kotse. Sa labas ko lang itinuon ang paningin ko habang siya'y tahimik na nagmamaneho. Bigla kaming tumigil sa gilid ng kalsada. Wala akong matanaw na kabahayan habang ang mga sasakyang dumaraan ay iilan lamang. Bigla akong kinabahan nang bumaba siya at umikot sa pwesto ko. Saka kinatok ang salamin ng kotse. Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Kahit na kinakabahan ay sinikap kong huwag mautal. Ba't mo ko iniwan sa hotel? Alam mo bang malaking insulto yun sa ego ko? Ha, Samantha? Gigil nitong sambit. Napalunok ako nang bigla niyang ipantay ang mukha niya sa akin. Hindi ako makaatras dahil nakasandal ako sa kotse niya. Yung tingin niya ay parang kinakabisa ang bawat parte ng mukha ko. Mas lalo pa akong kinabahan lalo nang unti-unti niyang ilapit ang mukha niya sa akin. Maniningil ako, Samantha. Mahina niyang sambit bago niya ilapat ang kanyang labi sa akin. Nanigas ako bigla nang gumalaw ang labi niya. Naalarma na ako nang itaas niya ang damit ko. Please, ayoko. Mahina akong saad matapos niyang tumigil sa paghalik sa akin dahil plano niya na sanang hubarin ang t-shirt na suot niya. Ngumiti siya at tumingin ng diretso sa aking mata. Sure, basta kapag pwede na, babawi ka. Pilyong anya. Hindi ako sumagot dahil ayoko nang may mangyari ulit sa amin. Biglang nangunot ang noo niya nang hindi pa rin ako sumasagot. Alam mo namang sapilitan lang ang pagpapakasal sa atin, hindi ba? Umakto ka naman ng tama, Jackson. Hindi ako katulad ng mga babaeng kinakama mo. May delikadesa ako at yung nangyari pala sa atin, alam mo namang isa lamang yung pagkakamali. Pareho lang tayong langon sa alak, kaya natin yun nagawa. Hindi ko maaaring isisi sa iyong lahat dahil batid kong ginusto ko din yun. Hindi ko nga lang maalala ang buong detalye nung nangyari sa atin. Kaya sana naman, huwag kang magpakapresko. Irespeto mo ako. Biglang nagbago ang mukha niya. Yung kaninang pagnanasa ay napalitan ng galit. Pero bakit? Tama lang naman yung sinabi ko, di ba? Sige, kung yun ang gusto mo. Pagkatapos ng kasal natin, hindi kita gagalawin. Pero hindi ko maipapangako sa'yo na wala akong ibang gagalawin. Lalaki ako, Samantha. May pangangailangan ako. Malamig niyang saad. Wala akong naisagot. Tikom ang aking bibig nang muli siyang pumasok sa kanyang sasakyan. Agad din naman akong pumasok sa loob ng businahan niya ako. Hindi kami tumuloy sa bahay nila, kundi sa bahay namin. Salamat sa paghatid sa akin. Saad ko matapos kong bumaba sa kotse niya. Blanko niya akong tinitingnan hanggang sa mabilis niyang paandarin ang kotse niya nang wala man lang sinasabi sa akin. Ipinagsawalang bahala ako na lamang ang naging asal niya. Dumiretso ako sa aking silid para gawin ang lesson plan. Matapos kong gawin ang lahat ng magiging lessons ko for 1 whole week, ay humiga ako sa kama. Naisipan kong tawagan si Ana dahil hindi ko kayang sarilinin ng problema kong ito. Oh, ma'am, may problema ka na naman ba? Saad ni Ana na nasa kabilang linya. Napabuntong hininga ako dahil hindi nga pala talaga ako tumatawag kung wala naman akong problema. Kasi ikakasal na ako. Pag-amin ko sa kanya, rinig ko ang pagsinghap niya. Hindi din ito agad nakasagot. Kanino? Tanong nito. Kay Jackson Anderson, yung CEO ng JA Construction Company. Saad ko na muli niyang ikinasinghap. Wow! Tiba-tiba ka na ron, mama. Pero bakit mukhang problemado ka pa? Sa totoo lang, napakaswerte mo dahil sa dami ng babae. Ikaw pang napili niyang pakasalan. Saad nito. Mali ka ng intindi, Ana. Arrange lang yung nangyari sa amin. Walang feelings na namamagitan. Ang kaso kasi, nung sumama ko kina Luis at Hailey, may nangyari sa amin. Huwag ka munang suminghap ulit dyan at hayaan mo lang akong ikwento sa iyong nangyari. So ayun na nga, nung sumama ako kina Luis, dun ko siya nakilala. May nangyari sa amin. Tahimik ko siyang iniwan dun sa hotel tapos pag uwi ko, nasa bahay na si Ma'am Rowena na, ina pala ni Jackson. Di yun na nga nagkita kami. Tapos nagpaalam siya sa kanyang ina na mag-uusap kami. Umalis kami dun sa bahay nila. Tapos dinala niya ako sa walang kabahayan na lugar. Tapos gusto na naman niyang umiskor. Tumanggi ako at sinabing hindi ako katulad ng mga babae niya.
Bigla siyang natahimik, tapos biglang nagbago yung mood niya. Hanggang sa hinatid na niya ako rito sa bahay namin. Ay ma'am, nasagasaan mo yung pride at ego ng tao, kaya naging ganun yun. Ay, pupunta na nga lang ako dyan para mapayuhan kita ng maayos. Nito, sumang-ayon naman ako agad sa kanya, kaya binabanan niya ang tawag dahil on the way na daw siya. Namamawis ng kamay ko kakahintay namin kay Jackson dito sa munisipyo. Dahil dito ang request niyang ikasal kami, para wala daw masyadong makaalam. Saang lupalo pa ba ng mundo ang kuya mo at hanggang ngayon wala pa rin siya? Nagtitimping wika ni Mami Rowena habang panay ang pindot sa cellphone niya. On the way na daw si kuya. May tinapos lang daw kasi siya kaya siya malilate. Tugon ni Javen sa ina. Makikita ang iritasyon sa mukha ni Mami Rowena. Ngunit nananatili pa rin itong kalmado. Sorry guys, I'm late. Saad ni Jackson nang makarating ito. Gulo-gulo ang buhok nito habang ang leeg ay punong-puno ng marka. Nakadama ako ng kirot kahit hindi naman dapat. Mukhang tinutuon niya ang huli niyang sinabi nung huli naming pagkikita. Ganun yata talaga siya. Hindi mabubuhay ng walang babae na bumubuhay sa dugo niya. Tahimik lang kami pareho kapag wala namang tinatanong si Mayor. Sa pisngi niya lang din ako hinalikan. Ni hindi niya ako tiningnan sa mga mata habang nangangako. Parang bagot na bagot pa siya. Dumiretso kami sa restaurant na pagmamayari ni Haven dahil pinirisinta nito na siya naman ang sasagot sa pagkain. Halos kami-kami lang naman at wala kaming kahit na sinong bisita. Gaya nga ng nais ni Jackson. Akala ko sa mansyon nila kami tutuloy pero hindi pala. Dahil sa isang katamtamang bahay kami pumunta. Nagulat pa ako na naroroon na ang lahat ng gamit ko. Mukhang pinaghandaan talaga to ni Mami Rowena. Aalis ako ngayon at pagbalik ko mamaya may kasama ako. Halata mo namang pinlano to ni Mami. Kaya sa sofa ka. At ako, maging ng mga babaeng dadalhin ko sa bahay na to, ang uuko pa sa kwarto. Malamig niyang sambit bago tuluyang umalis. Oo nga't mag-asawa na kami, pero hindi ko naman siya mahal. Ngunit, bakit ganitong nararamdaman ko? Bakit parang tinatarak ng matalim ang puso ko? Tama kayang pakinggan ko ang payo sa akin ni Ana na maging housewife material para hindi na maghanap pa ng iba sa Jackson? Ay, nakakalito. Bahala na siya kung gusto niyang mababae. Basta kapag nagkasakit siya, ni katiting na awa, wala akong ibibigay sa kanya. Gaya nga ng nais niya ay sa sofa ko pumwesto. Kumuha lang ako ng kumot at unan sa kwarto niya. Yung mga gamit ko naman ay iginilid ko na lang muna. Next week na lang ako bibili ng Durabox na pwede kong paglagyan ng mga damit at gamit ko sa paaralan. Matapos kong ayusin ang magiging pwesto ko ay kumuha na ako ng pamalit ko at saka naligo dahil magluluto pa ako ng hapunan. Wala akong ibang makausap dahil lumipad pa ibang bansa si Ana kaninang umaga upang sunduin ang inang meron na palang malubhang sakit. Nang matapos na akong magluto ay kumain na ako at pagkatapos ay hinugasan ko na rin ang pinagkainan ko. Chinek ko lang yung GC namin ng mga co-teachers ko at baka may importanteng pa-meeting pero wala naman. Matutulog na sana ako nang tumunog ang messenger ko. Pagka-open ko ay pangalan ni Teacher Alvin ang nakita ko. Nangangamusta to at tinatanong kung saan na daw ba ako nakatira dahil wala na raw tao sa bahay namin. Magre-reply na sana ako nang dumating sa Jackson at may kasama itong maganda at napaka-sexy na babae. Nakaka-insecure ang mahubog na katawan ng kasama ni Jackson. Bigla akong nanlamig na maghalikan sila sa mismong harap ko. Parang sinasadya talaga ni Jackson na gawin yun. Pinilit kong maging kalmado at saka sila tinalikuran. Pagkarating ko ng kusina ay agad akong uminom ng tubig dahil parang natuyo yung lalamunan ko. Muli akong bumalik sa sofa nang makitang wala na sila ron. Rinig na rinig ko ang kanilang halinghing dahil nakabukas ang pinto ng kwarto. Imbis na matulog ay kinuha ko ang jacket ko, pati na ang cellphone ko at saka ako lumabas. Ngayon ko mas napatunayan na wala siyang kwentang lalaki. Buisit siya. Inopen ko ulit ang data at saka chinat si Teacher Alvin. Pinaliwanag ko rito ang lahat-lahat dahil gusto kong ilabas ang inis ko sa buisit na lalaking yon. Nakayuko lang ako habang naglalakad sa gilid ng highway nang may bumusina sa akin. Napangiti ako nang ibaba ni Teacher Alvin ang salamin ng kotse niya at sinenyasan akong lumapit na agad ko namang ginawa. Sayang,
Naunahan pa ako ng siraulong yun. Natatawang wika nito matapos kong ikabit ang seatbelt. Pinalo ko siya sa balikat dahil bumabanat na naman siya. Ay naku teacher, puro kakalokohan. Hindi naman kami nagmamahalan kaya wala akong paki sa mga pinaggagawa niya sa buhay niya. Choice niya maging babaero so bahala siya. Inis kong turan na ikinatawa niya. Tumigil kami sa tapat ng seawall. Pinagbuksan niya pa ako kaya hindi ko maiwasang mapangiti. Ganito kasi ang gusto ko sa isang lalaki. Gentleman. Magtuturo ka pa rin ba? Basag nito sa katahimikan. Umupo ako sa buhanginan. Saka di namang malamig na simoy ng hangin. Oo, hindi porket may asawa na ako, hindi na ako magtuturo. Ang ayoko kasi sa lahat yung umaasa lang ako sa pera ng asawa ko. Saka mag-asawa lang naman kami sa papel, kaya walang rason para tumigil ako. Matapat kong tugon saka ako iminulat ang mata ko para tanawin ang tahimik na karagatan. Mabuti naman pala, di palagi pa rin pala kitang makikita at makakasama. Makahulugan niyang sambit. Ngumiti lang ako ng tipid. Halos 2 oras din siguro kaming nag-usap at nag-aasaran bago namin napagpasyahang umuwi na. Salamat sa pagsasayang mo ng oras na samahan ako, Teacher Alvin ah. Nakangiti kong saad nang maihatid niya ako rito sa bahay na tinutuluyan namin ni Jackson. Hindi pagsasayang ng oras ang makasama ka, Sam. Nag-enjoy ako ng husto. Sunduin kita bukas ah. May ngiti sa labing Anya. Tumango lang ako at nagpaalam na sa kanya. Pumasok lang ako sa loob ng bahay nang tuluyan ng maglaho ang sasakyan ni Alvin. Ay kabayo! Smiyo naman Jackson, bakit ka naman nandyan? Ginulat mo ako. Inis kong saad sa kanya. Nang buksan kong ilaw ay madilim niyang mukha ang bumungad sa akin. Sino yung kasama mo? Lalaki mo? May ginawa ba kayong milagro? Madiin niyang saad. Bigla akong nainis dahil ang kapal ng mukha niyang pag-isipan ako ng masama. Samantalang siya itong gumagawa ng milagro. Excuse me lang Mr. Anderson. Para lang sabihin ko sa'yo at para din malaman mo ay hindi ako katulad mo na makate. Saka bakit ba nagpapaliwanag ako sa'yo, ha? Ano ba kita? Hindi ba? Sa papel lang naman tayo legal, pero sa personal, hindi. Kaya wag kang magmalinis at umastang asawa dahil hindi naaayon sa pagkatao mo bulok. Puno ng inis kong sagot sa kanya. First time kong bumitaw ng hindi magagandang salita dahil sa labis na inis sa kanya. Mas lalo pang nagdilim ang kanyang muka, ngunit wala akong pakialam. Naiinis ako sa pagiging malisyoso niya, samantalang siya naman tong may ginagawa. Lalaki ako, at kahit ano pang gawin ko, walang mawawala sa akin. Medyo malakas na ang boses niya nang sabihin niya yun sa akin. Tiningnan ko siya ng masama. Hindi porket lalaki kayo, bira lang kayo ng bira. Puro kayo pasarap hindi man lang iniisip ang nararamdaman naming mga babae. Porket walang mawawala sa inyo, palagi nyo nang gagawin. Madiin kong sagot sa kanya nang hindi ko man lang ikinukurap ang aking mga mata. So may ginawa nga kayo ng lalaking yon? Galit niyang sambit. Buong lakas kong pinadapo ang palad ko sa pisngi niya. Napakakitid at napakakapal din ng pagmumukha mong pagbintangan ako. Kahit na ikaw naman tong gumagawa ng kataksilan. Lumabas lang ako at nagpasama kay Teacher Alvin dahil naririndi na ako sa mga ungol nyo. Tuluyan na akong napaiyak sa labis na inis ko sa kanya. Paano niyang nagagawa at naiisip na mangangaliwa at gagawa ko ng masama. Hindi siya nakaimik. Pinagmasdan niya lang ako hanggang sa tumalikod siya at iniwan niya ako. Narinig ko na lang ang pag-alis ng kanyang sasakyan. Nangihina akong napaupo sa sofa. Hinayaan ko lang na tumulo ang mga luha ko. Naiinis ako sa kanya. Napakarumi ng utak niya. Ngayon ay nagsisisi na akong pumayag na maikasal sa kanya. Sana pala, tumanggi na lang ako para hindi ko nararanasan ng ganito. Ang sama niya. Tama na nga yan, Samantha. Hindi karapat-dapat na pag-aksiyahan mo ng luha ang siraulong lalaki na yun. Sana mabasag na yung itlog niya para wala na siyang mabiktima. Nakakainis siya. Nanggigigil kong sambit habang pinapawi ang aking luha. Dahil sa labis na pag-iyak ay madali akong dinalaw ng antok. Nag-alarm lang muna ako bago ko tuluyang ipinikit ang aking mga mata. Pagkagising ko kinaumagahan ay wala akong Jackson na makita. Mas maigi na rin na wala siya dahil maiinis lang ako kapag nakita ko siya. Nagluto na ako ng almusal
at pagkatapos ay naligo na ako. Gaya ng napag-usapan namin kagabi ni Alvin, ay sinundo niya nga ako. Nakasalubong pa namin ang kotse ni Jackson at kitang-kita ko ang babaeng nakalingkis sa kanyang braso. Hindi ko maiwasang mapailing dahil mukhang wala ng pag-asang magbago pa ang lalaking yon. Pinilit kong iwaksi siya sa isip ko. Pagkarating namin sa university ay malisyosong tingin ang ipinukol sa akin ng ibang mga guro na nakakasalubong namin. Hindi ko maiwasang kabahan dahil baka alam na nila na may asawa na ako at iniisip nila na nangangaluwa ako. Huwag mo nilang silang pansinin, mamuli na. Masuyong saad ni Alvin nang marating namin ang room ko. First subject kasi ang schedule ko kaya talagang kinakailangan kong mag-alarm lalo pat medyo malayo ang tinitirhan ko rito sa paaralan. Matamis ko siyang initian at saka tumango. Nagpaalam na rin siya dahil magpapaquiz siya ngayon sa mga estudyante niya. Ganoon din ako. Good morning, ma'am. Bati sa akin ng mga estudyante ko. First year high school ang hawak ko at isa akong English teacher. Samantalang si Alvin ay nakatoka sa 4th year at gaya ko ay isa rin itong English teacher. Nag-review ba kayong lahat kagabi? Malambing kong tanong sa aking mga estudyante. Sabay-sabay uli silang sumagot na ikinangiti ko. Inilabas ko na ang test paper na ginawa ko. Kahit papaano ay nawawala sa isipan ko si Jackson dahil napakalambing sa akin ng mga estudyante ko. Kapag Valentine's sa Teacher's Day ay lahat sila binibigyan ako ng letters at ang iba'y flowers na plastic. Tapos na po ako, ma'am. Masiglang saad ni Melvin. Siya ang nangunguna sa lahat ng estudyante ko. Wala na siyang mga magulang ngunit hindi yun naging hadlang para tumigil siya sa kanyang pag-aaral. Hangang-hanga ako sa batang to. Matamis akong ngumiti sa kanya at sinenyasan siyang lumapit para ipasa ang kanyang answer sheet. Wow! Perfect score ah! Nice one, Melvin! Papuri ko rito na ikinalaki ng kanyang ngiti. Sunod-sunod na rin na nagsipagpasa ang iba pa niyang mga kaklase hanggang sa mag-break time na. Lahat ng kaklase ni Melvin ay nagsilabasa na. Ngunit siya'y narito pa rin. Binuksan ko ang aking bag at kinuha ang sandwich, saka zest o na baon ko, saka iyon ibinigay sa kanya. Hindi siya nag-i-snack at wala rin siyang inuulam kapag tanghalian na. Naawa ko sa batang to ngunit hindi ko pinapahalata upang hindi siya mailang sa akin. Naku ma'am, wag na po. Busog pa po ako eh. Nahihiyang tanggi nito sa ibinibigay ko. Premyo mo to kasi na perfect mo yung exam. Tanggapin mo na kung hindi magtatampo ko. Malambing kong saad. Alinlangan niyang tinanggap ang bigay ko. Dumukot din ako ng 500 sa wallet ko. Saka yun isinuksok sa bulsa niya. Nanlalaki ang kanyang singkit na mata sa aking ginawa. Napatawa ko at ginalo ang kanyang buhok. Isipin mo na lang na utang to. Bayaran mo ako kapag nakapagtapos ka na at nagkaroon ka na ng maayos na trabaho. Saad ko. Nangilid ang luha ni Melvin, saka yumakap sa akin. Napangiti ako saka yumakap sa kanya pabalik. Marami pong salamat, ma'am. Pangako ko po, pagbubutihin ko po ang pag-aaral ko para masuklian ko po lahat ng naitulong mo sa akin, maging na mga kaklase ko. Napakabait mo po. Umiiyak niyang sambit. Madahan kong hinaplos ang kanyang buhok. Biglang dumating si Sir Alvin. Kaya sinenyasan ko siyang huwag maingay na kanya namang ginawa. Nakangiti niya kaming pinagmasdan hanggang sa tumigil na sa pag-iyak si Melvin. Pwede ko na bang mahiram ang iyong guro, Melvin? May ngiti sa labing saad ni Alvin nang tuluyan ng ngumiti si Melvin. Opo, sir. Magiliw niyang tugon at agad nang lumabas ng classroom. Ako din, ma'am. Payakap. Pili yung anya. Tumawa lang ako at saka siya pinalo sa kanyang braso. Sabay na kaming pumunta ng cafeteria at siya na rin ang bumili ng snacks namin. Nag-vibrate ang cellphone ko kaya kinuha ko yon. Sa bahay ako magdi-dinner mamayang gabi. Text ng damuho. Hindi ko maiwasang pagtaasan ng kilay ang hawak kong cellphone nang mabasa ko ang mensahe niya. Ang kapal talaga. Naisatinig ko na narinig pala ni Alvin. Dahil sakto nang sabihin ko yon ay kararating niya lang. Bit-bit ang pagkain namin. Sinong makapal? Inosenteng tanong ni Alvin na tinawanan ko lang. Hindi naman na siya nagtanong pa, kaya kumain na kami. Sam, pasensya ka na. Hindi muna kita maihahatid ngayon. Tumawag kasi sa akin si Manang at sinabi nito na kinukumbulsyon si Anika. Alalang saad ni Alvin.
Wala yun, ano ka ba? Tara na't nang maalagaan natin ang anak mo. Pagpepresent ako. Napamahal na sa akin ang anak ni Alvin, kaya nag-aalala rin ako sa kalagayan ng kanyang anak. Naaawa ako sa lagay ni Anika dahil tanging katulong lamang ang nag-aalaga sa kanya. Nasawi kasi ang ina nito nung isilang siya. Sigurado ka ba? Hindi kaya magalit ang asawa mo? May pagdadalawang isip nitong tanong. Ngumiti ako at tumango. Napahinga siya ng malalim bago niya paandarin ang sasakyan. Inoff ko muna ang cellphone ko dahil paniguradong tatawag ang damuhong yon. Pagkarating namin sa bahay nila Alvin, ay lakad-takbo naming tinahak ang silid ni Anika. Nanginginig ito nang maabutan namin, habang si Manang naman ay nilalagyan ng bimpo ang noo ng bata. Salamat Manang, sige na po, ako na pong bahala sa anak ko. Wika nito. Nagpaalam na nga si Manang kaya nilapitan namin si Anika. Mami ko! Nagulat ako nang yakapin ako ni Anika. Damang-dama ko ang mataas niyang temperatura. Akma sanang tatanggalin ni Alvin ang pagkakayakap ng anak nito sa akin nang sinenyasan ko siya na huwag. Ngumiti sa amin si Alvin ngunit hindi ko nakikita ang kasiyahan sa ngiti niya. Isang malungkot na Alvin ang nakikita ko at pilit niya lamang itinatago ang sakit. Dito ka lang po, Mami. Huwag mo po akong iiwan. Mahinang sambit ni Anika habang nakapikit ang kanyang mga mata. Dahan-dahan kong hinahaplos ang ulo nito, saka iyon magaan na dinadampi-dampian ng halik. Nanatiling nakayakap sa akin si Anika hanggang sa nakatulog na ito. Bumaba ng temperature niya. May ngiti sa aking labi nang unti-unti kong ihiga ang anak ni Alvin. Hindi nakatakas sa aking mga mata ang mabilisang pagpahid ng tumutulong luha sa kanyang pisngi. Salamat ng marami, Sam. Nasasaktan akong makitang anak ko na nangungulilat nasasabik sa yakap ng isang ina. Malungkot at pilit ang ngiti nitong sambit. Lumapit ako sa kanya. Tinapik ko siya sa balikat. Pwede naman niya akong maging mami kung yan ang pinoproblema mo. Bukal sa loob kong sambit. Mapait siyang ngumiti saka umiling. Nalilito kong sinalubong ang kanyang mga mata. Bakit? Hindi ba pwede? Naguguluhan kong tanong. Hindi kanya maaaring maging ina, Sam. Giit nito. May asawa ka. At batid kong darating ang araw na magkakaroon kayo ng supling. Mas lalong masasaktan ng anak ko kapag nangyari yon. Pero salamat pa rin. Huminga siya ng malalim matapos pagmasdan ng natutulog na anak. Gusto kita, Sam. Pero mali na ang ibigin pa kita. Kasal kayo. At asawa mo siya. Tanggap ko na, Sam. Palalayain na kita. At siguro, sisimulan ko na rin ang humanap ng magiging ina ng anak ko. At syempre, makakasama ko habang buhay. Nagpapaunawa niyang sambit. Wala akong masabi. Nakatitig lang ako sa kanya dahil hindi masyadong maabsorb ng utak ko ang mga sinasabi niya. Baka matunaw na ako niyan at baka rin tuluyan na kitang hindi mapakawalan. May ngiti sa labing saad nito. Biro lang. Tara na nga't ihahatid na kita sa inyo dahil tsak na hinihintay ka na ng asawa mo. Ginilo niya ang buhok ko at iginiya niya ako palabas. Ibinilin lang muna ni Alvin ang anak sa katulong nito. Tahimik lang ako hanggang sa makarating na kami sa bahay namin ni Jackson. Nakasarado ang ilaw kaya natitiyak kong wala pa siya. Salamat sa paghatid, ingat ka sa biyahe at pakikamusta mo na lang ako kay Anika. Paalam ko kay Alvin. Ngumiti lamang ito saka kumaway. Nagtataka ako nang buksan kong pinto dahil hindi yun nakalock. Ang naalala ko, sinarado ko ito ng maayos bago umalis. Nilingon ko ang garahe ngunit wala naman ang kotse ni Jackson. Baka hindi ko naman talaga naikandado. Naisatinig ko. Pumasok na lamang ako sa loob at saka kinapa ang switch. Nang makapa ako na ang switch ay pipindutin ko na sana nang may humawak sa kamay ko. Bigla akong binalot ng takot, lalo na nang hatakin ako nito palapit sa kanyang bisig. Naaamoy ko ang alak sa kanyang hininga. Jackson, ano ba? Bitiwan mo nga ako. Nagbubumiglas ako para makawala sa yakap niya. Ngunit mas lalo niya lamang akong niyakap ng mahigpit. Alam mo bang naiinis ako sa'yo? Umuwi ako ng maaga kahit na may mga papeles pa ako na dapat ayusin at saka tapusin. Tapos pagdating ko wala ka pa. Hindi pa ako kumakain ng pananghalian, pati na ngayong gabi. Kaya ikaw ang kakainin ko. Paus niyang sambit.
bago niya ako buhati na parang sako ng bigas patungo sa kanyang silid. Naalarma ako at malakas na pinagpapalo ang kanyang likod. Jackson, ano ba? Ibaba mo nga ako. Walang iya ka. Naghi-hysterical na ako, lalo na nang ilak niyang pinto ng kwarto. Ibinagsak niya ako sa kama at doon ay muli niya akong inangkin ng paulit-ulit. Tanging pag-iyak at pagmamakaawa lamang ang aking nagawa. Asawa kita, Samantha, kaya may karapatan ako sa katawan mo. Obligasyon mong ibigay ang pangangailangan ko dahil asawa mo ko. Magmula bukas hindi ka na magtuturo. Madiin itong sabi. Masama ko siyang tiningnan at buong perasahang itinulak, ngunit hindi man lang siya nabuwal. Nais ko rin sana siyang sampalin upang matauhan siya sa kanyang mga pinagsasasabi, ngunit mahigpit ang hawak niya sa magkabilaan kong palad. Wala kang karapatang diktahan ako, Jackson. Mag-asawa lamang tayo sa papel. Hindi ako susunod kahit ano pang gawin mo. Pinal at matigas kong sambit. Darn it, Sam. Would you just please listen? Pagod niyang saad ngunit hindi ko siya pinakikinggan. Mahal ko ang pagtuturo kaya hindi ko siya susundin kahit na magwala pa siya. Samantha, look at me. Nakikiusap niyang saad ngunit nanatili akong nakatingin sa malayo. Okay. I'm sorry. I'm sorry kung naging siraulo ako. I'm sorry kung niyuyurakan ko ang pagiging mag-asawa natin. I'm sorry kung binastos kita. Magalit ka lang. Hindi ako aangal. But please kahit ngayon lang pakinggan mo ko. Biglang lumungkot ang boses nito, kaya unti-unti ko siyang hinarap. Kaya tayo iniringe ni Mom dahil nais na niyang magkaapo mula sa akin. Partikular sa atin. She's dying, Sam. Kanina ko lang nalaman. Basag nitong sambit. Anong sabi mo? Parang may bumara sa lalamunan ko nang sabihin niya yon. Paanong mamamatay si Mami Rowena ang lakas-lakas niya. Tinawagan ako ng kaibigan kong si Ace at sinabi niyang stage 4 na ang cancer ni Mami. Gusto ni Mami na ilihim sa amin ang kanyang sakit pero hindi yun pinayagan ng kaibigan ko at isiniwalat sa akin. Tuluyan ng tumulo ang luha namin pareho. Huwig na lang pala yung buhok ni Mami. Anak kami pero hindi man lang namin napansin. Masyado akong naging makasarili. Puro pasarap lang ang alam ko habang yung ina namin na tumataguyod at nagpalaki sa amin ay may dinadala na palang malubhang sakit. Ang sakit, Sam. Puno ng pagsisisi nitong sambit habang lumuluha. Niyakap ko siya at malungkot na sinalubong ang kanyang mga mata. Magsimula tayong muli, Sam. Maging mag-asawa na tayo. Pakiusap. Basag niyang sabi. Tumango ako at muling yumakap sa kanya. Nakatulog kami ng magkayakap. Nauna akong gumising at plano na sanang bumangon nang yumakap siya sa akin. Napasinghap ako lalo nang maramdaman ng pang-upo ko ang matigas na bagay na tumutusok doon. Payakap muna. Paus niyang sambit habang isinisiksik ang kanyang mukha sa aking leeg. Ang bango ng buhok mo. Muli niyang saad. Sabay nating puntahan si Mami mamaya, okay? Anya pa. Oo. Kabado at utal kong tugon. Nagsisimula na naman kasing maglakbay ang kanyang mainit na palad. Napapasinghap na lang ako nang muli naming gawin yung nangyari kagabi. But this time ay wala nang sapilitan. Buong puso akong nagpaubaya kay Jackson. Okay ka lang? Kaya mo bang kumilos? Alalang tanong ni Jackson sa akin matapos niyang pakinggan ang hiling ko na tumigil na siya. Kaya naman, ngiwi kong tugon. Ngumiti siya at muling lumapit ang mukha sa akin. Kaya mabilis akong nagtalokbong dahil ayoko na. Masyado nang mahapde. Hahalikan lang kita sa labi. Natatawa nitong saad. Hindi ko siya sinagot hanggang sa maramdaman kong pag-alis niya sa kama. Dito ka na lang muna dahil bibili ako ng pagkain natin. Hindi kasi ako marunong magluto eh. Nito. Siya nga pala, may gusto ka bang ipabili? Buhat sa sinabi nito ay inalis ko ang kumot at saka tumango sa kanya. Pain reliever. Nahihiya akong saad na ikinangiti niya ng malaki. Noted, my queen. Hayaan mo. Sa susunod magiging gentle na ako. Nito, bago lumabas. Nasapo ko ang aking dibdib na malakas na pumipintig. Nagiinit rin ang aking pisngi. Nagugustuhan ko na kaya siya?
Nang maramdaman kong medyo okay na ako ay bumangon na ako. Saka isinuot ang damit ko. Dahil kailangan kong kumuha ng damit doon sa ibaba sapagkat naroroon sa sofa ang mga gamit ko. Nanlalagkit ng pakiramdam ko kaya gusto ko nang maligo habang wala pa siya. Maluwag na t-shirt at cycling lang ang isinuot ko matapos kong maligo. Mga ilang minuto pa'y dumating na rin sa Jackson na may dalang isang bucket meal ng Jollibee. Bigla akong natakam at parang gusto kong ako lang kumain nun, kaya agad akong lumapit sa kanya. Jackson, pwede bang akin nilang lahat ng fried chicken? Please? Natatakam kong pakiusap. Okay, pero pahinging isa. Kamot ulo niyang saad na ikinakunot ng ulo ko. Sabi ko akin lang lahat. Ano bang ibig sabihin ng lahat sa'yo? Inis kong sagot sa kanya. O sige na nga. Sige na, sa'yo na to lahat. Para ka namang buntis. Masyado kang mataka. Wait, hindi kaya buntis ka na, Sam? Nanlalaki ang mata na saad nito. Binatukan ko siya dahil matako naman talaga akong kumain. Pinagsasabi mo dyan, hindi pa ako buntis, kaya manahimik ka. Tabingat nagugutom na ako. Tinabig ko siya nang tingnan niya ako ng may halong pagkamangha. Ang cute mo namang magmaldita. Sarap mong ibulsa. Tatawa-tawang sambit nito. Kaya yung buto ng paa ng manok ay ibinato ko sa kanya. Sapul na sapul siya sa noo. Alam mo, iisipin ko na talagang buntis ka. Ang sama mo sa akin eh. Parang batang saad nito. Inikutan ko lang siya ng mata at muling nilantakan ng masarap na fried chicken. Sa susunod, 2 bucket meal nang bibilhin ko. Lalo pat hindi ka naman namimigay. Nakalabing saad nito habang nakatukod ang siko nito sa mesa. Hindi ko pinansin ang pagpapaawa niya at mas lalong pinuno ang bibig ko hanggang maubos ko ang 8 piraso ng hita ng manok. Napapahawak ako sa tiyan ko sa sobrang kabusugan. Laglag ang kanyang panga habang nakatingin sa akin. Dahil matapos kong lantakan yung fried chicken, ay yung spaghetti naman ang tinira ko. Mataray ko siyang tiningnan ngunit umiling-iling lamang ito. Gusto mo? Tanong ko sa kanya na makalahati ko na yung family size na spaghetti. Sige lang, mukhang kulang pa yan sa'yo. Ngiwi niyang tugon. Nagkibit balikat lang ako at inubos na nga yung pagkain. Grabe, ilang dragon ba yung nasa tiyan mo't naubos mong lahat yan? Turo niya sa pinaglagyan ng fried chicken at spaghetti. Sasagot na sana ako nang bigla kong dumighay ng malakas. Mas lalong namangha ang mukha niya. Kulang pa nga eh. Nakalabi kong tugon. Kaya yung pagkakangiwi ng bibig niya ay biglang nalaglag. Tao ka pa ba? Nanlalaki ang mata niyang sambit. Malamang, ano bang tingin mo sa akin? Aswang? Ay, bahala ka na nga riyan. Dami mong issue sa buhay. Tinalikuran ko na siya. Hinabol niya naman agad ako at hinawakan sa kamay. Ano na naman? Irita kong saad. Nang hapitin niya ang bewang ko, matama niya lang akong pinagmasdan hanggang sa halikan niya ang tungki ng ilong ko. Diba, sabi ko, dadalawin natin si Mami? Mahina niyang sambit na nagpatikom sa bibig ko. Oo nga pala, pupuntahan nga pala namin si Mami Rowena. Sorry, naisambit ko dahil nakukonsensya ako sa pagtataray ko sa kanya kanina. Tipid siyang ngumiti at saka ako niyakap. Hindi na kami nagpalit pa ng damit at agad dumiretso sa mansyon nila. Gulantang naming naabutan ng eksenang nagpahina sa mga tuhod namin ni Jackson. May hawak na salamin si Mami Rowena at wala na itong buhok. Namumutla na rin ito. Nang makita niya kami ay nanlaki ang kanyang mga mata. Kaya dali-dali niyang isinuot ang kanyang wig. Mom! Basag ang boses na tawag ni Jackson sa ina. Nag-iwas ng tingin si Mami Rowena habang unti-unti kaming lumalapit sa kanya. Napaluhan na lang si Manang na nasa tabi ni Mami Rowena. Lumuhod si Jackson sa harap ni Mami Rowena at niyakap ito ng mahigpit. Napatulala ako habang pinagmamasdan ko sila. Nasa tabi rin si Papa, kaya agad akong tumakbo palapit sa aking ama dahil parang pinipiga ang puso ko. Napakabuting tao ni Mami Rowena, kaya masakit para sa amin na malamang hindi na siya magtatagal sa mundo. All this time, Mom, you were pretending to be tough. Why did you hide it from us?
Puno ng hinanakit na tanong nito sa ina. Umiiyak ito habang hawak-hawak ang kamay ni Mami Rowena. Dahil wala nang lunas, anak. Wala na. Garalgal na sagot nito sa anak. Umiling ng paulit-ulit si Jackson, sabay haplos sa mukha ng kanyang ina. No, Mom. Gagaling ka. Ire-recommend kong kaibigan kong doktor. Mahusay siya, Mami. Nasisiguro ko nagagaling ka. Lumuluhang sambit nito sa ina, ngunit umiling lamang si Ma'am Rowena. Kahit ang doktor, anak, wala nang magagawa. Nagkalat na sa buo kong katawan ng mga maliliit na tumor hanggang sa magsilakihan na sila. At wala nang magagawa pa ang mga doktor, lalo ng kaibigan mo para mapagaling ako. Tanggap ko na, anak. Ang hiling ko lang sana, kapag naging ganap ka ng ama, maging katulad ka ng iyong ama. Ginawa ang lahat ng kanyang makakaya upang mabigyan kayo ng magandang buhay. Meron pa akong 5 buwan dito sa mundo, kaya huwag ka nang malungkot. Nais kong bago ko mawala ay mapupuno ng masasayang alaala ang memorya ko. Matatag at nakangiting sambit ng Mami kahit na lumuluha na ito. Mom, hindi ko kaya. Hagulgol na tugon ni Jackson sa ina. Tumingin sa akin si Mami. Patakbo kong lumapit sa kanila. Makakaya mo, anak. Bulong nito sa amin, saka kami niyakap ng mahigpit. Sa ganoong eksena kami naabutan ni Haven. At tulad ni Jackson, ay labis-labis din ang pagsisisi at paghagulgol nito. 1 linggo na rin ang lumipas nang matuklasan namin ang sakit ni Mami Rowena. Nag-leave ng 1 buwan sina Jackson at Haven para maalagaan si Mommy. Nakakalungkot dahil habang tumatagal ay mas lalong humihina at nangangayayat si Mommy. Kitang-kita ko ang sakit sa mga mata ng magkapatid habang pinagmamasdan ng kanilang naghihirap na ina. Nagsuggest ng vacation si Haven ngunit tinanggihan niya ni Mommy dahil hindi niya na raw kakayanin na bumiyahe ng malayo. Ngayon ay nasa swimming pool yung mag-iina. Kaya hindi na ako lumapit para mas magkaroon sila ng oras para sa isa't isa. Pumunta na lang ako ng garahe upang dalhan ng merienda si Papa. Kain po muna kayo, Pa. Aya ko kay Papa matapos kong ilapag ang dala kong merienda sa isang silya, malapit sa pinagkakarwasya ni Papa. Pinatay muna ni Papa yung gripo bago lumapit sa akin. Salamat, anak. Saad nito bago kunin ng kape. Ayos ka lang ba, anak? May pag-aalalang tanong ni Papa sa akin. Ngumiti ako saka tumango. Bahagya din ang ngumiti si Papa at saka nito inilapag ang hawak na kape. Pagkatapos ay inabot ang aking palad. Pasensya ka na, anak, kung pumayag agad ako sa hiling ni Madam. Sa ilang dekada ko kasing naninilbihan kay Madam, ni minsan hindi siya humingi ng pabor sa akin. Ngayon lang, anak, kaya nang hilingin niya na ipagkasundo kayo ni Jackson ay walang pag-atubili akong pumayag kahit na ang kapalit nun ay ang iyong kalayaan. Magmula nang mawala ang iyong ina-anak ay si Madam nang sumasagot ng lahat ng pangangailangan at gastusin mo. Naisip ko na kahit iyon man lamang ay maisukli natin kahit nang ang kapalit nun ay ang iyong kaligayahan. Pasensya ka na, anak, ha. Puno ng sinseridad na saad ni Papa. Wala po kayong dapat na ikahingi ng pasensya sa akin, Pa. Naiintindihan ko po kayo, kaya wag niyo na pong isipin na nahihirapan ako dahil hindi po. Nagpapaunawang saad ko. Maraming salamat, anak. Kamusta naman pala kayo ng asawa mo? Magkakaroon na ba kami ng apo ni Madam? Masiglang tanong ni Papa. Natahimik ako at alanganing ngumiti dahil wala pa naman akong nararamdaman na kakaiba o kahit sintomas ng pagbubuntis ay wala pa rin. Wala pa po siguro, Pa. Nahihiya akong tugon. Ngumiti sa akin si Papa, saka tinapik ang balikat ko. Ayos lang yan, anak. Balang araw ay bibiyayaan din kayo ng may kapal. Malambing na sambit ni Papa. Ngumiti lang ako ng tipid, saka nagpaalam na dahil tutulong pa ako kay Manang sa paghahanda ng dinner. Papasok na sana ako sa loob nang may mag-doorbell kaya lumapit ako sa gate para pagbuksan ng taong naroroon. Bumungad sa akin ang maganda't mistisang babae na medyo maumbok ang tiyan.
Buntis siya? Sino kaya yung ama? Isip-isip ko. Ano pong kailangan nila? Nakangiti kong tanong sa kanya. Ngumiti din siya pabalik. Hindi ko maiwasang mamangha sapagkat para siyang modelo ng mga pampagandang produkto sa sobrang kintab ng kanyang kutis. Nandyan ba si Jackson? Nakangiti niyang tanong na nagpatikom ng aking bibig. Tumikim muna ako bago sumagot. Nasa swimming pool sila. Kabado kong sagot. Ewan ko ba ngunit hindi maganda ang kutob ko sa mangyayari. Tumango lamang siya at saka ako nilampasan. Dire-diretso siyang pumasok sa loob. Isinarado ko muna ang gate bago pumunta sa pwesto ng mag-ina. Biglang nanikip ang dibdib ko nang makita ang paghalik ng babae sa labi ni Jackson. Makikita ang pagkagulat sa mga mata nila nang gawin yun ng babae. Gusto ko na sanang umatras ngunit nakita ko ni Mami Rowena. Kaya kahit na ayoko sanang lumapit ay tumuloy pa rin ako dahil pinapalapit niya ako. Umupo ako sa tabi ni Mami Rowena. Hinawakan ni Mami ang kamay ko at masuyong umiti sa akin. Bahagyang inilayo ni Jackson yung babae. What are you doing here, Ariana? Madiin na tanong nito sa babaeng kaharap. Nakamasid lamang kaming tatlo nila Haven sa kanila. Nandito ako para sabihing magkakababy na tayo. Surprise, Daddy Jackson! Masayang saad nito na nagpahina sa buong kalamnan ko. Napakapit ako kay Haven dahil bigla akong nahilo. Anong baby? Are you damn serious ha, Ariana? Paano tayo magkakababy? Isang beses lang namang may nangyari sa atin. Mataas ang boses nitong sambit. Ngunit umiling-iling lamang yung babae. Saka inabot ang kamay ni Jackson at ipinatong sa umbok nitong tiyan. Sa isang beses na yung Jackson, nabuo ang anak natin. Huwag mo naman sanang itanggi ang sarili mong laman. Nasasaktang saad nito. Napahilamos naman si Jackson sa kanyang muka. Tsaka tumingin sa gawin namin. Ikaw ang una ko, Jackson. Alam mo yan, kaya wag mong itatanggi ang anak natin. Muli nitong sambit. Damang-dama kong hinanakit niya. Mas lalong nanikip ang dibdib ko nang yumakap ito kay Jackson. Dahang-dahang tumayo si Mommy, kaya inalalayan siya ni Haven. Lumapit ito sa kanila. Pumasok na muna tayong lahat sa loob upang doon makapag-usap. Ako nga palang ina ni Jackson, iha. Mahinang pakilala ni Mommy doon sa nagngangalang Ariana. Hindi ko mapigilang makadama ng inggit, lalo na nang haplusin ni Mommy ang tiyan ng Ariana. Matagal nang gusto ni Mommy ang apo, kaya hindi malabong ipawalang bisa niya ang kasal namin ni Jackson upang magampanan nito ang tungkulin ng anak niya sa mag-ina nito. Ni hindi man lang ako tinapunan ng tingin ni Jackson nang pumasok na sila sa loob. Nasasaktan ako at hindi ko yun maitatanggi. Sa maiksing panahon na nagsama kami ni Jackson, ay nahulog agad ang loob ko sa kanya. Mahal ko na siya. Ayos ka lang ba, Sam? May pag-aalalang tanong sa akin ni Haven, kaya tumango ako. Pinilit kong itago ang sakit dahil ayokong magmukhang kawawa. Pasok na rin tayo. Pag-aaya niya sa akin, tsaka ako inalalayang tumayo. Naroroon na sila sa salas at kitang-kita ko ang kasiyahan sa mukha ni Mommy habang hinahaplos ang tiyan ng Ariana. Akyat na muna ako, Haven ha. Medyo masama kasi yung pakiramdam ko eh. Paalam ko sa kanya na sinang-ayunan naman niya kaagad. Mukhang naiintindihan niya ang sitwasyon dahil ibinili niya na wag akong bababa at dadalhan niya na lamang ako ng makakain. Salamat, Jav. Madamdaming sambit ko. Ngumiti siya ng matamis tsaka tumango. Tahimik akong umakyat sa salid namin ni Jackson. Pagkapasok ko ay pabagsak kong inihiga ang katawan ko sa malambot naming kama. Siguro ay paaalisin niya ako rito upang magsama na sila ng Ariana. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Nasasaktan ako ngunit wala naman akong karapatan. Forced marriage lang naman ang nangyari sa amin. Ni hindi ko nga alam nararamdaman sa akin ni Jackson dahil ni minsan ay hindi niya sa akin sinabi na mahal at gusto niya ako. Na-insecure ako sa sarili ko dahil kung ikukumpara ako sa Ariana na yon, ay walang-wala ako. Napakaganda niya at may anak na rin sila ni Jackson. Hinayaan ko na lamang na magsipaglandasan ng aking mga luha sa aking pisngi. Ganito pala talaga kapag nagmamahal. Tama nga si Ana, na kapag nagmahal ka, masasaktan ka. Bumangon ako at lumapit sa balkonahe.
Makulimlim ang panahon. Mukhang pati ang panahon ay nakikiayon sa nararamdaman ko. Bigla na lamang kumulog ng malakas, kaya napasuksok ako sa gilid ng kama. Kahit na matanda na ako ay natatakot pa rin ako sa kulog. Nagsimula ito noong namatay si Mama. 6 na taon lamang ako noon. Habang inihahatid namin si Mama sa huli niyang hantungan ay biglang kumulog ng malakas at kasabay noon ang malakas na pagbuhos ng ulan. Kanya-kanyang silong ang mga nakiramay noon. Nang makarating kami sa paglilibingan ni Mama, kumulog uli ng malakas at may kasama na yung kidlat, kaya nagsipulasan ng lahat. Nabitawan ako ni Papa at napadpad ako sa masukal na lugar ng sementeryo. Takot na takot ako noon. Nagtagal ng ilang oras bago ako natagpuan ni Papa na wala ng malay. "Samantha!" Mataas ang boses na tawag sa akin ni Haven bago ito lumapit sa akin. Nanlalabo ang aking mga mata nang tingalain ko siya. Bigla niya akong niyakap, saka hinagod ang aking likod. Mas lalo akong napaiyak dahil hindi ang taong mahal ko ang siyang nagpapagaan ng loob ko. Mas sinigpitan pa niyang yakap sa akin nang magulat ako sa muling pagdugundong ng malakas na kulog. "Tahan na, Sam. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan." Pangaalo niya sa akin. Pinilit kong pakalmahin ang aking sarili dahil baka maabutan kami ni Jackson sa ganitong posisyon. Baka kung ano pang isipin niya. Kaya nung medyo humina ng pagbuhos ng ulan ay kumalas na ako sa yakap sa akin ni Haven. "Salamat, Haven." Mahina akong sambit. Hinaplos niya ang aking buhok, saka tinapik ang aking balikat. "Kumain ka na. Dinalhan kita na makakain mo." Nakangiti niyang saad. Ngumiti ako ng tipid. Tsaka ako inayos ang sarili ko bago ko binalingan ng pagkain dala niya. "Salamat," muli kong sabi. "Huwag mo nang isipin yung nasaksihan mo kanina. Kilala ko si Kuya. Hindi siya mag-iiwan ng responsibilidad sa isang babae na hindi niya naman mahal. Sa edad kong 25, wala pa akong nababalitaan na sineryoso ng kuya ko. Kaya nasisiguro kong hindi kay kuyang batang dinadala ng babaeng yun." Seryosong paliwanag sa akin ni Haven. Hindi ako umimik dahil iyon ang nakikita ko sa mga mata ni Jackson. Ibinaling ko na lamang ang atensyon ko sa pagkain nang magpaalam na sa akin si Haven. Noon, kapag may iniisip akong problema, ay hindi ako nakakakain ng maayos. Pero ngayon, kahit na mabigat ang dinadala ko, malakas pa rin akong kumain. Naubos kong lahat ang dinala ni Haven. Naghugas ako at nag-toothbrush muna bago ko ibinaba ang pinagkainan ko. Sinalubong ako ni Haven, tsaka nito kinuhang hawak kong pinggan at ito na ang nagkusang naglagay nun sa lababo. Nilibot kong mata ko upang hanapin sila Jackson, ngunit wala sila. Napansin siguro ni Haven na may hinahanap ako, kaya itinuro niya ang library. Nagets ko naman agad ang tinutukoy ni Haven, kaya dumiretso na lang ako sa living room upang libangin ang aking sarili sa panonood ng TV. Sinamahan naman ako ni Haven, kaya medyo nawala sa isip ko si Jackson. May ilang oras din kaming nanonood ng Netflix at nang magsawa na ako ay nagpaalam na ako sa kanya na matutulog na dahil medyo malalim na rin ang gabi. Umakyat na ako sa katinahakang silid namin ni Jackson nang mapahinto ako sa mismong tapat ng pinto kung saan may konting siwang. Nasa loob na marahil si Jackson kaya dahan-dahan ko na yung binuksan. Nang biglang nanigas ang katawan ko sa aking nasaksihan. Nakaluhod yung Ariana sa harapan ni Jackson at gumagawa ng kasalanan. Nakapikit si Jackson at kitang-kita kong nagugustuhan niyang ginagawa sa kanya nung Ariana. Nanikip ang dibdib ko at dahan-dahang isinarado ang pinto. Tinakip ko ang aking kamay sa aking bibig upang hindi makagawa ng ingay. Kahit na nanghihina ang tuhod ko ay pinilit kong makaalis. Sinikap kong itago ang sakit nang makababa na ako at nakasalubong ko si Papa. May pagtataka niya akong tiningnan kaya ngumiti ako ng matamis. "Pa, alis na po muna ako kasi tumawag po si Ana. May kailangan daw po kaming pag-usapan tungkol sa eskwela. Kapag po hinanap nila ako, pakisabi na kila Ana lang po ako. Doon na rin po ako magpapalipas ng gabi." Pilit kong pinatatatag ang sarili ko na magpaalam ako kay Papa. "Ihahatid na kita, anak." Pagpipresenta ni Papa na hindi ko na tinanggihan. Nasa silid kasi ni Jackson ang wallet at cellphone ko.
Mukhang wala pang alam si Papa kay Ariana dahil wala siyang tinatanong sa akin. Nang makarating kami sa apartment ni Ana ay nagpaalam na ako kay Papa. 10:00 na ng gabi kaya nasisiguro kong tulog na si Ana. Ngunit wala na akong ibang mapupuntahan. Lakas loob kong kinatok ang pintuan ng apartment ni Ana at hindi naman ako nabigo nang pagbuksan niya ako. Problema na naman yan ano? Kunot noon niyang sabi. Nakagat ko ang aking labi dahil palagi na lang akong nakakaalala sa kanya kapag may problema ako. Napayuko ako dahil nahihiya ako. Pumasok ka na nga, para kang ewan dyan. Natatawa niyang sabi, sabay akay sa akin. Tumigil ako sa paghakbang, saka yumakap sa kanya. Ana, ang sakit. Magkakaanak na siya ngunit hindi sa akin, kung hindi sa ibang babae. Kung kailan naman mahal ko na siya, tsaka naman nagkaproblema. Ang sakit-sakit, Ana. Parang hinahati sa dalawa yung puso ko. Lalo na nung makita ko silang gumagawa ng milagro. Basag ang boses kong paglalabas ng hinaing sa kanya. Bahagya niya akong inilayo at gulat na tumingin sa aking mga mata. Anong klaseng milagro? Nanlalaki ang kanyang mata at ilong na tanong sa akin. Nakaluhod yung babae kay Jackson. Tapos, alam mo na. Humihikbi kong sabi na ikinasinghap ng kaibigan ko. Aba, siraulong yun ah. Samahan mo nga ako sa kanya't nang maputol kong kaligayahan ng siraulong yun. Nanggagalaiting saad ni Ana at plano sanang lumabas upang puntahan talaga si Jackson. Ngunit pinigilan ko siya. Wag na, please. Garalgal kong pakiusap habang nakahawak sa braso niya. Huminga siya ng malalim, saka ako hinarap at niyakap. Ano bang plano mo? Mababa ang boses niyang tanong, matapos ay kumalas ng yakap sa akin. Gusto kong umalis. Ayoko nang bumalik pa sa mansyon nila. Kung ganun, sumama ka nilang sa akin sa probinsya. Nagpa-transfer kasi ako kay Dean dahil nagkasakit si inay. At walang ibang mag-aasikaso kay inay kung hindi ako lang dahil nag-iisa lang naman niya akong anak. Suwestyon niya. Oo, sasama ako. Buo ang loob kong sagot. Ngumiti sa akin si Ana saka tinapik muli ang balikat ko. Napatingin din ako sa ilan niyang bagahe na nakaprepare na. Bukas nang alis natin. Mag-send ka na lang ng email kay Dina, i-transfer ka rin sa probinsya namin kung gusto mo. Pero kailangan mong gawing confidential para hindi malaman ng asawa mong baliw. Dagdag pa niya na agad kong sinang-ayunan. Jackson's point of view. Wala pa rin ba akong hihintaying apo sa inyo ni Sam, anak? Biglang singit na tanong sa akin ni Mami habang ikinikwento ko ang mga ganap sa aming kumpanya. Bago ako mag-leave ng 2 buwan. Napabuntong hininga ako dahil dama ko ang labis na pananabik ni Mami sa kanyang apo. Ginagawa ko naman ang lahat para may mabuo kami ni Sam, pero hindi ko alam kung meron na nga ba kaming aasahan. Ginagap ko ang palad ni Mami, saka yun pinisil ng mahina. Malapit na, Mami. May paninigurado kong sambit upang mapanatag na ang kanyang loob. Bahagyang ngumiti si Mami sabay tango nang may biglang tumawag sa pangalan ko, kaya lahat kami napalingon sa boses na tumawag sa akin. Napakunot noo ko nang makita si Ariana na umbok ang tiyan, tsaka ito patakbong lumapit sa akin at agad akong ginawaran ng mabilisang halik sa labi. Hindi ko siya nagawang itulak sa labis ng pagkabigla. What are you doing here, Ariana? Madiin kong tanong sa kanya nang makamuha ako sa kanyang ginawa. Nandito ako para sabihing magkakababy na tayo. Surprise, Daddy Jackson! Masaya niyang sabi na nagpalaki sa mga mata ko. Maging sina Haven at Mami ay nagulat. Anong baby? Are you damn serious ha, Ariana? Paano tayo magkakababy eh? Isang beses lang namang may nangyari sa atin. Mataas ang boses kong sagot sa kanya. Umiiling-iling siya, saka kinuha ang kamay ko at ipinatong yun sa umbok niyang tiyan. Wala akong maramdamang lokso ng dugo sa dinadala niya, kaya imposibleng anak ko ang batang nasa sinapupunan niya. Maingat ako sa mga nakakasiping ko, kaya hindi niya mabibilog ang ulo ko. Sa isang beses na yun, Jackson,
Nabuo ang anak natin. Huwag mo naman sanang itatanggi ang sarili mong dugot laman. Nasasaktan niyang sambit. Hindi ako nakapag-react, lalo pat nakikita ko ang kasiyahan sa mga mata ni Mommy. Masama ito dahil mukhang naniniwala si Mommy sa mga palabas ni Ariana. Oo nga't akong nakauna sa kanya, ngunit hindi ko siya pinunlaan. Ikaw ang una ko, Jackson. Alam mo yan, kaya wag mong itatanggi anak natin. Nangingilid ang luha nitong sumbat. Napahilamos na lamang ako dahil naiipit ako. Gusto kong makipag-argumento pa, ngunit kailangan kong pigilan ng kumukulo kong dugo upang hindi mapano si Mommy. Ibinilin sa akin ni Ace na wag bibigyan ng stress si Mommy dahil baka yun na maging cause ng maaga niyang pagkawala. Inaya kami ni Mommy na pumasok na sa loob upang doon pag-usapan ng tungkol sa bata. Huminto muna kami sa sala dahil nahilo si Mommy. Mas lalo akong nawalan ng lakas na ipaglaban ng katotohanan. Nakita kong umakyat si Samantha at plano ko sana siyang sundan dahil baka kung ano nang iniisip niya. Nang pigilan ako ni Ariana. Masama ko siyang tiningnan ngunit hindi man lang ito natinag. Ngumiti pa ito at planong halikan akong muli, ngunit maaga pa akong nakaiwas. Nagpaalam si Haven na pupunta lang ng kusina, kaya naman ipinasya ni Mommy na sa library kami mag-usap upang maging pribado umano ang kung anumang magiging desisyon ng bawat isa. Nagpatiano daw ko sa lahat ng kanilang sinabi hanggang sa biglang kumulog at umulan ng malakas. Tahimik lang ako habang nag-uusap ang aking ina at ang sinungaling na si Ariana. Napapakuyom na lang ako kapag nangaakit siyang umingiti sa akin. Ipinasya ni Mommy na dito natitira si Ariana upang magampanan ko ang pagiging ama sa bata. Ngunit iyon lamang daw ang magiging papel ko kay Ariana dahil kasal na ako kay Samantha. Natuwa naman ako sa sinabi ni Mommy. Nang matapos ang usapan ay hinatid ko na si Mommy sa silid niya at ibinilin sa mga katulong dahil kailangan kong makausap si Samantha. Kailangan kong ipaliwanag at sabihin sa kanya ang totoo dahil ayoko siyang mawala. Mahalaga siya sa akin at pangalan niya na ang laman ng puso ko. Pagkapasok ko sa silid namin ay wala siya. Lalabas na sana ako upang hanapin siya sa baba nang biglang sumulpot si Ariana at marahas akong hinalikan. Naitulak ko siya ngunit hindi naman siya nabuwal. Ariana, ano ba? Bigyan mo naman ng delikadesang sarili mo. Galit kong sigaw sa kanya ngunit hindi niya yun pinakinggan dahil bigla siyang lumuhod at mabilis na dinakma ang pagkalalaki ko. Madiin akong napapikit ngunit nasa katinuan pa naman ako kaya mabibigo siya sa kanyang plano. Marahas ko siyang itinayo kahit na gustong gusto ko na siyang itulak ay hindi maaari sapagkat iniisip ko pa rin ang bata sa tiyan niya. Bakit ba? Dati naman gustong gusto mong ginagawa ko yun sa'yo ah. Asik niya sa akin. Nanggigigil kong dinakma ang kanyang panga at malakas yung pinisil. Huwag mong sagarin ng pasensya kung babae ka. Ngayon, habang nasa katinuan pa ako, umalis ka na. Dahil baka hindi kita matansya at mawala ang batang pinapaako mo sa akin. Hindi ako tanga, Ariana. Napaka-desperada mo para sabihin akong ama samantalang may gamit tayo na may nangyari sa atin. Gigil kong usal na nagpaputla sa kanyang mukha. Aray Jackson, masakit. Naluluha niyang daing. Padarag kong binitawan ng panga niya. Umalis ka na. Malamig kong utos ngunit hindi siya gumalaw at nanatiling nakatayo sa aking harapan. Hindi maaari. Dahil baka mapano si tita. Nakita mo naman yung kagalakan sa mami mo nang malaman niyang magkakaapo na siya, hindi ba? Kaya hindi ako makakaalis. Pananagutan mong anak natin. Pagdidiin pa nito na mas lalong nagpainit sa ulo ko. Napakatuso niyang babae. Matalim ko siyang tiningnan na ikinayuko niya. Kung lalaki lamang siya, kanina pa siyang nakabulagta. Huminga ako ng malalim at pilit pinapakalma ang aking sarili dahil batid kong kapag nagpadalos-dalos ako ng desisyon ay baka pagsisihan ko sa bandang huli. Hinaklit ko ang kanyang braso saka dinala sa guest room. Nagbabanta ko siyang tiningnan nang maipasok ko siya sa kanyang magiging silid bago ako lumabas at patakbong bumaba ng hagdan. Halos malibot ko na ang buong kabahayan ngunit hindi ko mahagilap si Samantha. Lumabas na rin ako at umaasang nagpapalamig lamang siya ngunit wala rin siya sa labas.
Papasok na sana ako nang huminto sa harapan ko ang kotse na ginagamit kapag may ihahatid si Papa Fred na bisita. "Hinahanap mo bang asawa mo, iho?" Tanong sa akin ni Papa pagkababa nito sa kanyang minamanehong sasakyan. "Opo, kanina ko pa nga po siya hinahanap kaso hindi ko po siya makita." Magalang kong tugon. Kakahatid ko lang sa kanya dun sa kaibigan niyang guro. May pag-uusapan daw silang importante at pinapasabi niya na doon muna siya magpapalipas ng gabi. Salaysay ni Papa Fred na nagpabagsak ng balikat ko. "Sige ho, salamat po. Pasok na po kayo sa loob nang makakain na tayong lahat." Saad ko na lamang. "O sige iho, ipaparada ko na lang muna itong sasakyan tapos ay susunod na rin ako." Nakangiting paalam nito na tinanguan ko kaagad. Bagsak ang balikat kong pumasok sa loob para kunin ang susi ng kotse upang pumunta ng bar dahil ayokong makita ang mukha ni Ariana na yon. Batid kong siyang dahilan kaya umalis si Samantha. Gustuhin ko mang puntahan si Sam ngunit hindi ko naman alam ang bahay ng kaibigan niya na sinasabi ni Papa. Nais ko muna siyang bigyan ng oras. Bukas ko na lamang siya susunduin. Pagkarating ko sa BJ's Bar ay agad akong umorder ng San Mig Light dahil ayoko magpakalango sapagkat susunduin ko pa ang asawa ko bukas. Nais ko lamang magpalipas ng oras at makapag-isip-isip na rin ang maaari kong gawin na hakbang upang maalis ko sa mansyon si Ariana. "Want some wild thing, darling?" Bulong sa akin ng babaeng tumabi sa akin dito sa counter. Nilingon ko siya at pinasadahan ng kanyang kabuuan. Kung noong hindi pa dumarating sa buhay ko si Samantha, ay baka nasunggaban ko kaagad ang babaeng to. Ngunit hindi na ako kagaya ng dati. Nagbago ang lahat magmula nang may mangyari sa amin ni Sam. Noong magsama kami sa iisang bubong ay niyurakan ko ang pagiging mag-asawa namin. Kabi-kabilaan ng babaeng dinadala ko sa bahay namin. Ngunit hindi ko naman sila ginagalaw. Sila lamang ang siyang nagpapaligaya sa akin. "I'm married." Nagmamalaki kong sabi sa babaeng nasa tabi ko. Mapang-akit siyang ngumiti saka idinikit ang kanyang hinaharap sa balikat ko. "Hindi naman malalaman ng asawa mo eh." Bulong niya sa aking tenga na nagpakulo ng aking dugo. Kahit na wala akong ginagawa ay feeling ko nagtataksil na agad ako sa asawa ko. Tumayo na ako at masamang tingin ang ipinukol ko sa babaeng nakaupo at nakangiti pa rin sa akin. "Pupunta na ba tayo sa unit mo?" Nakangiti niyang tanong at pilit na inaabot ang kamay ko. "Isang salita mo pa, tatabingi ang retokado mong ilong." Madiin kong banta sa kanya. Laglag ang kanyang panga nang tumingin sa akin. "Mababang uri ka ng nilalang." Huli kong sambit bago tuluyang lumabas ng nakasusulasok na lugar na yon. Mukhang ito na rin ang huli kong pasok sa ganitong klase ng lugar. "Samantha, ano bang ginawa mo sa akin at nagkakaganito ko?" Mahina akong sambit habang nakasandal sa aking sasakyan. Nagpalipas muna ako ng ilang minuto sa loob ng kotse ko bago ko napagpasyahang umuwi na. Pagka-uwi ko ay diretso agad ako sa silid namin ng asawa ko at agad na pinilit makatulog dahil kailangan kong magising na maaga bukas upang masundo ko siya kaagad. Pagkagising ko kinaumagahan ay agad akong nag-ayos ng aking sarili. Hinanap ko kaagad si Papa Fred upang magpasama sa kanya sa bahay ng kaibigan ni Samantha. Ngunit wala na ito dahil susunduin daw nito ang asawa ko, sabi ni Manang. Bigla akong na-excite kaya nagpagwapo ako ng husto. Saka naglagay ng pabango. Chinek ko pang sarili ko sa salamin para masiguradong maayos na ang itsura ko. Lakad takbo kong tinahak ang tarangkahan nang marinig ko ang businan ni Papa Fred. Ngunit bigyo akong makita ang asawa ko. Malungkot ang mukha ni Papa Fred nang lumapit ito sa akin at may inabot na sulat. Biglang tumambol ng malakas ang puso ko nang tanggapin ko ang papel na hawak niya. Dahan-dahan ko yung binuksan, saka binasang nakasulat. "Papa, aalis nga po pala muna ako at kasama ko po si Ana. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi po ako mapapahamak sa pupuntahan namin ng kaibigan ko. Ginawa ko po ang paglayo kong to para sa ikakabuti ng lahat. Sana po, maintindihan mo ko, Papa. Nagmamahal, Samantha." Para akong binuhusan ng malamig na tubig matapos kong basahin ng kanyang iniwang sulat. Iniwan niya ako nang hindi niya man lang ako kinakausap.
Nag-init ang aking mga mata. Naninikip din ang dibdib ko. Lintik. Sa tanang buhay ko. Ngayon ko lang ito naramdaman. Ngayon lamang ako nagmahal ng totoo kaya hindi ko hahayaang mawala siya sa akin. Huminga ako ng malalim. Tsaka ako ibinalik ang papel kay Papa. Saan ka pupunta, iho? Habol na tanong sa akin ni Papa nang takbuhin ko ang kotse ko. Susunduin ko pong anak niyo, Papa. Mali ang intindi ng asawa ko sa kanyang mga nakita. Kaya po siya lumayo sa akin. Pakisabihan na lang po si Mami na hanapin ko lang muna ang asawa ko. Tumango lamang si Papa kaya agad ko nang binuhay ang makina. Mabilis lang akong nakarating sa eskwelahan na pinagtuturuan ng asawa ko. Dumiretso agad ako sa dean's office para tanungin kung meron ba siyang alam na maaaring puntahan ni Samantha. Kilala ko si Sam. Kahit na nasa ibang lugar na siya, ay magtuturo pa rin siya. Kaya natitiyak kong may alam ang dean sa lugar na paglilipatan ni Samantha. Ako ang asawa ni Teacher Molina, Mrs. Nanal. Kaya nakikiusap ako. Sabihin niyo na po sa akin kung nasa nag-transfer ang asawa ko. Nagsusumamong pakiusap ko. Wala ako sa posisyon para sabihin sana to, ngunit hindi ko rin naman maaaring hadlangan ng inyong pag-iibigan. Mapanood yung saad nito na nagpaaliwalas sa mukha ko. Sa Tiwi Agro-Industrial School siya lumipat. Probinsya yun ng Albay. Yun lamang ang alam ko, Mr. Anderson. May ngiti sa labing saad ni Mrs. Nanal. Maraming salamat ho sa impormasyon, Mrs. Nanal. Kukunin kitang ninang sa kasal namin ng asawa ko. Nagagalak kong sambit na ikinatawa niya ng bahagya. Nagpaalam na ako at mabilis na pinasibat ang aking sasakyan pabalik ng aming mansyon para kumuha ng aking gamit. Kailangan ko ring magpaalam pa kay Mami. Pagkarating ko sa bahay ay nagsisipag-iyakan ng mga katulong. Bigla kong kinabahan nang makitang luhaan maging si Haven. What's going on? Kabado kong tanong nang makalapit ako sa kapatid ko. Tanging pag-iling lamang ang isinagot niya sa akin. Mabigat ang aking paghakbang habang unti-unting tinatahak ang silid ni Mommy. Ayokong isipin na tamang hinala ko dahil hindi ko kakayanin. Nang tuluyan kong marating ang silid ni Mommy, ay pikit mata kong nilapitan ang natutulog kong ina. Katabi nito si Papa Fred na tahimik na umiiyak sa gilid ng higaan ni Mommy. Ma'am, bakit natutulog pa rin kayo? Hindi naman kayo tinatanghali ng gising Ha? Bangon na, Mami. Nanlalabo ng aking paningin hanggang sa napaluhod ako sa labis na panghihina. Dahan-dahan kong hinawakan ang malamig na kamay ng aking ina. Tuluyan na akong napahagulgol. Mom, please wake up. Hindi namin kaya nang wala ka. Pakiusap, gumising ka na. Naghihinagpis kong hiyaw, ngunit nanatiling nakapikit ang aking namumutla at malamig na ina. Mommy, I can't do this. Come back. I need you. Niyugyug ko si Mami nang nagbabaka sakaling magising siya kapag ginawa ko yon, ngunit walang nangyari. Matigas ng katawan ng aking ina. Mahigpit kong niyakap si Mami, saka pinupog ng halik ang kanyang buong mukha. Halos maglupasay na ako sa labis na kakaiyak dahil hindi ko magawang tanggapin na wala na ang aming ina na nagmahal at nag-aruga sa amin. Ni hindi ko pa na ipararamdam sa kanya ang labis kong pagmamahal. Kung sana naging mapagmatsyag kami noon ay hindi sana mangyayari ito. Sana kapiling pa namin ang aming ina. Tunay ngang nasa huli ang pagsisisi. Ipinagpaliban ko ang paghahanap sa asawa ko upang asikasuhin ang burol ng aming ina. Marami ang nakiramay ngunit nanatili akong tahimik. Ipinakulong ko na rin si Ariana dahil siya palang dahilan ng maagang pagkawala ni Mami. Sinabi sa akin ni Manang na narinig umano ni Mami ang pag-uusap ni Ariana at nang kausap nito sa telepono na nagpapanggap lamang itong buntis upang makuha ko. Siniguro kong mabubulok siya sa bilangguan. Halos makalimutan ko pa na babae siya nang sugurin ko siya sa presinto. Kung hindi lamang ako inawat ng mga pulis ay baka pinaglalamayan na rin ang babaeng yun. Ngayon na inihahatid na namin si Mami sa kanyang huling hantungan. Kami na lamang ni Haven ang natitira dito sa sementeryo. Mananatili ka sa mga puso namin, Mami.
Ikaw ang pinaka-the best na ina sa buong mundo. Pinagmamalaki ka namin, Mom. Sana kung nasaan ka man ngayon, masaya ka. Namimiss namin ang bilin at pangaral mo. Babalik ako, Ma'am. Kapag nahanap ko ng asawa ko, aayusin ko pang buhay ko. Gaya ng nais nyo. Bibigyan ko po kayo ng maraming apo. Mahal na mahal kita, Mami. Walang patid ang pagtulo ng aking luha habang kinakausap ang puntod ng aking ina. Nanatili pa kami ni Haven ng mga ilang oras pa doon bago namin ipinasyang umuwi. Pagbalik namin sa mansyon ay sumalubong sa amin ang katahimikan. Nakakapanibago dahil wala nang sumasalubong sa amin kapag dumarating kami. Wala nang magbibigay ng halik sa aming pisngi kapag aalis na kami't pupunta na ng trabaho. Kung sana, noon pa lang, pinakita at pinadama ko na ang pagmamahal ko kay Mami. Siguro, hindi ako nagsisisi ng ganito. Naging pabaya kong anak. Patawad, Mami. Naisambit ko habang nakatingala sa langit. Samantha's point of view. Sa 5 buwan ko rito sa Tiwi Albay, ay natuto na rin ako ng konti sa kung paano silang magsalita. Natutuwa rin ako kapag tinatawag nila akong Madam na Magayon dahil ang ibig sabihin ng Magayon ay maganda. Diretso uwi ka na ba, Sam? Tanong sa akin ni Ana nang pumasok ito sa classroom na inuukup ako. Oo, bakit? May pupuntahan ka pa ba? Balik kong tanong sa kanya. Nagkamot siya sa kanyang batok at alanganing umiti sa akin. Susunduin ko kasi si Mama sa ospital, kaya kung pwede sana, ikaw na maghanda ng dinner natin. Nahihiyang anya na ikinangiti ko. Asus, parang yun lang pala eh, walang problema. Masigla kong tugon. O sige na, mauna na ako ah. Dumiretso ka na sa bahay pagkalabas mo dito sa school. Anya pa na, tinanguan ko na lamang. Minadali ko na ang pagsisilid ng ilan kong gamit sa aking bag. Naglagay lamang ako ng konting pulbo dahil feeling ko ang oily na ng mukha ko. Tricycle ang sinakyan ko pa uwi. Pinusod ko ang mahaba kong buhok. Saka ko pumunta ng kusina para maghanda na ng dinner namin. Halos mapatalon ako nang may yumakap sa akin mula sa likod. Sa wakas, nayakap kitang muli, mahal ko. Baritonong saad ng lalaking matagal kong inaasam-asam na makita at mahawakang muli. Bumilis ang tibok ng aking puso. Hinaplos niya ang aking tiyan. Hinarap niya ako sa kanya. Nangilid ang aking luha nang makitang kanyang muka. Umiiyak siya habang nakatingin sa aking mga mata. Asawa ko. Mahina niyang sambit na nagpatulo ng aking luha. Yumuko siya at dinampian ako ng halik. Namiss ko ng husto ang kanyang mga labi. Nagpatianod ako at gumanti ng halik sa kanya hanggang sa tumigil na siya. Pinawi niya ang aking luha. Saka siya lumuhod at hinalikan ang aking tiyan. Niyakap niya yun at idinikit ang kanyang tenga sa 5 buwan kong dinadala. Ang anak natin, nararamdaman ko siya. Naluluha ngunit nakangiti niyang saad. Nasapo ko ang aking bibig sa labis na emosyong bumabalot sa akin. Masaya ako na makita siyang muli, ngunit naroroon pa rin yung sakit dahil may iba na siyang pamilya. Bakit mo ako sinundan dito? Pinilit kong tatagan ang loob ko. Nang tanungin ko yun sa kanya, tiningala niya ako at pagod na tiningnan. Dinampian niya muna ng halik ang aking tiyan bago tumayo at tinitigan ako sa aking mga mata. Para sunduin kayo ng anak natin. Mahina niyang sabi na nagpakirot sa aking puso. Nais mo kaming pagsamahin ng Ariana na yun at ng anak niyo? Ano to? Lokohan? Lumayo na nga ako para maging buong pamilya kayo. Tapos, pagsasama-samahin mo pa kami? Sira na ba talaga yung tuktok mo? Asik ko sa kanya at pinilit na kumawala sa kanyang bisig. Mali ka ng intindi, mahal ko. Wala kaming anak ni Ariana. Nagpanggap lamang siyang buntis upang makuha ko. Siya din ang dahilan ng maagang pagkawala ni Mami. Mas mahina niyang saad na nagpahina ng tuhod ko. Inalalayan niya akong maupo sa silya. Bakit? Bakit hindi niyo man lang sinabi sa akin? Hindi ko man lang nakasama ng matagal si Mami Rowena.
Napaiyak na ako dahil nasasaktan ako sa nangyari kay Mommy. Shh! Please, huwag ka nang umiyak, mahal ko. At baka mapano pang anak natin. Patawarin mo ko kung ngayon lamang ako nagpakita sa'yo. Ayoko kasi makita mo ko nalugmok, kaya pinili kong mag-move on. Mahina niyang sabi sa akin habang yakap-yakap niya ako at marahang hinahaplos ang aking ulo. Kalimutan na natin ang mga masasakit na nangyari sa buhay at magsimula ng panibagong alaala. Sumama ka na sa akin pabalik, mahal ko, at magpakasal tayo sa mismong bahay ng Diyos. Nais kong magsumpaan tayo ng ating wagas na pag-ibig sa mismong harapan niya. Samantha Molina, will you marry me again? Puno ng pagsusumamo niyang saad na nagpatulong muli ng aking mga luha. Kumalas siya ng yakap sa akin at saka lumuhod sa harapan ko na may hawak na diamanteng singsing. Magpapakasal ka ba sa akin muli? Samantha Molina Anderson? Muli niyang tanong. Oo, tangi kong sagot dahil nag-uumapaw ang labis na galak sa aking puso. Nakakalungkot ang nangyari kay Mommy ngunit hindi ko maiwasang matuwa dahil yun ang lalaking ipinagdarasal ko na mahalin din ako. Ay heto na sa harapan ko at hinihingi ang aking kamay. Mahal na mahal kita, aking Samantha. Puno ng pagmamahal niyang sambit habang isinusuot ang singsing sa aking palasingsingan. Mahal na mahal din kita, Jackson Anderson. Madamdaming tugon ko sa kanya. Tumayo siya at hinuli ng kanyang labi ang sa akin. Masuyo ang kanyang paghalik na animoy, isa kong babasaging kristal na ayaw niyang mabasag. Pwede ba ba? Paus niyang tanong na agad kong tinanguan dahil nag-aalab na rin ang aking katawan. Nais kong muling madama ang mainit niyang haplos na nagpapabaliw sa aking sistema. Lumuhod muna siya't hinalikan ng aking tiyan. Umilag ka muna, baby dahil hindi ko na kayang pigilan ng pananabik ko sa mami mo. Pagkakausap niya sa anak namin ikinatawa ko dahil hindi naman matatamaan at mapapaano ang anak namin. I love you, saad niya. I love you too, sagot ko. Muli niya akong hinalikan hanggang sa mag-isa ang aming katawan. Walang pagsigla ng labis na kaligayahan naming nararamdaman. Matapos ang mainit naming tagpo ay siya namang pagbalik ni Ana. Ngingiti-ngiti ito sa akin habang itinataas baba ang kilay nito. Kamusta? Matutuloy na ba sa simbahan? Mapanokso niyang tanong habang sinusundot-sundot ang tagiliran ko. Pasaway ka? May nalalaman ka pang pasundo-sundo kay tita. Yun pala, pinain mo na ako sa asawa ko. Kunyari ay inis kong sambit. Kahit na ang totoo ay nagpapasalamat ako na naging tuloy siya sa aming mag-asawa. Asus? You're welcome. Nahihiya ka pang magpasalamat Natatawang Anya. Salamat. Mula sa pusong saad ko na nagpangiti sa kanya. Welcome. Basta ireto mo ko kay Haven pagbalik mo ng Maynila Kinikilig niyang saad na nagpatawa sa akin. Bukang bibig niya palagi si Haven magmula nang makasabay niya ito sa MRT. Akala niya, simpleng binata lamang ito. Ngunit nang makita niya ang larawan namin nung minsang nakipag-selfie ako sa kapatid ng asawa ko nung nasa mansyon pa nila ko, ay mas lalong nahumaling tong kaibigan ko sa bayaw ko. Inalam niya ang background ni Haven, maging ang mga hilig nito upang kapag nagkita raw sila, ay mahulog agad ang loob nito sa kanya. Maganda't mabait si Ana, kaya nasisigurado kong magkakasundo sila ni Haven. Bumalik na nga kami ng Maynila matapos naming magpaalam kila Ana at sa ina nito na bumubuti na ang kalagayan. Anak ko, bakit ngayon ka lang bumalik? Madamdaming salubong sa akin ni Papa pagkababa ko ng sasakyan. Sorry po Papa. Tangi kong nasabi dahil nahihiya ko sa mga naging desisyon ko sa buhay. Namiss kita anak, magkakaapo na pala ako. Nakangiting saad ni Papa habang nakatingin sa umbok kong tiyan. Sayang lamang at hindi naabutan ni Madam ang aming apo. Dagdag pa ni Papa na nagpalungkot sa akin. Kinabig ako ni Jackson, tsaka dinampian ang aking noo. Lumabas rin si Haven at masaya kaming sinalubong.
Sabay-sabay na kaming pumasok sa loob nang sabihin sa amin ni Manang na nakahanda na ang pagkain. Bago pala mawala si Mommy ay gumawa siya ng last will and testament. Yung 3 coffee shop na ipinatayo niya ay nakapangalan kay Manang, kay Aling Leticia at kay Ate Suset. Habang ang mga alahas naman ay sa akin iniwan, maging ang mga lupa at bahay na ito. Sina Jackson at Haven naman ay ang kani-kanilang kumpanya. Ngunit hindi iyon ang hilig ni Haven, kaya't ibinigay niya ng buo ang kumpanya sa kanyang kuya upang maasikasong sarili niyang restaurant na ngayon ay gagawa ng branch sa Bicol. Mahal, alin dito ang gusto mong design? Pukaw sa akin ang asawa ko. Napatulala na pala ako sa muli kong pagsariwa ng mga nagdaang pangyayari sa aming buhay. Mas gusto ko itong modern classic na silk long sleeve. Turo ko sa eleganteng wedding gown. Ipinakita niya yun sa designer, tsaka ako nito sinukatan. Inaantok ako kahit nakagigising ko pa lang. Mahal, pwede bang matulog ulit ako? Inaantok pa kasi ako eh. Bulong ko kay Jackson habang kinakausap nito ang wedding coordinator. Oo naman mahal, sige na, pahinga ka na. Ako nang bahala sa lahat. Ang tangi mo lang gagawin sa mismong araw ng kasal natin ay siputin ako. Malambing niyang saad sabay kindat sa akin. Natawa na lang ako sa kanya. Hinatid niya muna ako sa silid namin at saka ako din nampian ng halik sa aking noo at labi. Sleep well my love, I love you. Masuyo niyang bulong sa akin na ikinangiti ko. Tanging ungol na lamang ang itinugon ko sa kanya hanggang sa makatulog na ako ng tuluyan. Jack Anderson's point of view. Halos 1 buwan ko rin na pinaghahandaan ang engranding kasal namin ni Samantha. Medyo kinakabahan na ako dahil 2 minuto na siyang late. Kumalma ka kuya, darating ang bride mo. Natatawang saad ni Jiven ngunit hindi ko siya pinapansin at nanatiling nakatuon ang atensyon ko sa nakasaradong pintuan nitong simbahan. Nandito ng bride. Sigaw ng coordinator kaya napahinga ako ng maluwag. Malawak ang aking ngiti nang tuluyang bumukas ang tarangkahan at iniluwanon ang pinakamaganda kong asawa. Sinalubong siya ni Papa at inakay papalapit sa akin. Hindi ko maiwasang maging emosyonal dahil sa labis na kaligayahan. Hindi ko lubos maisip na ang babaerong katulad ko ay tatayo sa harap ng simbahan at hihintayin ang pagdating ng aking bride. Nagpapasalamat ako ng lubos sa aking mahal na ina dahil kung hindi dahil sa ginawa niyang pagpilit sa kasal namin ni Samantha ay hindi ako magiging masaya ng ganito. Nakakabakla pala pag kinakasal. Pangaasar pa ni Haven, kaya siniko ko siya dahil sinisira niya yung momentum ko. Ipagkakaloob ko na sa iyo, iho, ang pangangalaga nitong prinsesa ko, ha? Sambit ni Papa nang maiabot niya ang kamay ng kanyang anak sa akin. Makakaasa po kayo, Papa. Pakamamahalin ko ng higit pa sa buhay ko ang inyong prinsesa na ngayon ay akin ang reyna. Naluluha akong tugon. Tinapik ni Papa ang balikat ko, tsaka ito nagpaalam at umupo sa kanyang pwesto. Nakangiti naming hinarap ng aking asawa ang pari. Hawak kamay naming pinakikinggan ang pangaral nito sa amin hanggang sa magpalitan kami ng singsing at pangako sa isa't isa. I now pronounce you, husband and wife. You may now kiss your bride. Huling sambit ng pari na nagpangiti sa akin ng lubos. Itinaas ko ang veil ng aking asawa at buong puso siyang ginawaran ng matamis na halik. Ninamnam ko ng husto ang kanyang malalambot na labi. Kung hindi pa nga niya ako tinapik ay baka hindi ko pa tinigilan ng kanyang nakakaadik na labi. Sa bahay ang reception dahil yun ang nais naming mag-asawa. Nagpagawa kami ng malaking painting ni Mommy at isinabit namin yun sa entrada ng mansyon. Lumipas pang 4 na buwan at heto na kaming mag-asawa sa loob ng ospital at hinihintay ang paglabas ng aming prinsesa. Pare, kailangan kong sukatin ang asawa mo para malaman kung ilang cm na siya. Giit ni Ace habang naglalagay ng parang cream sa kamay niya. Langya ka, ba't kailangan pang sundutin? Paanakin yun ng misis ko dahil nahihirapan na siya. Saka pwede ba? Lumayas ka rito dahil hindi ko hahayaang ikaw ang magpaanak sa asawa ko. Ase ko sa kanya na ikinatawa niya na lamang ng malakas. Akala ko,
Sa mga kapatid ko lamang maririnig ang litanyang yan. Pati rin pala sa'yo. O siya, lalabas na ako. Baka sumabog ka pa. Iiling-iling na anya bago tuluyang lumabas. Sige na, misis. Iiri mo na. Utos ng doktora sa asawa ko na agad namang isinunod namin ito sa pangalan ni Mami. Princess Rowena ang pangalan ng aming panganay. Thank you, mahal. I'm so proud of you. Puri ko sa kanya habang karga-karga ko ang aming panganay na ngayon ay 2 taon na habang siya naman ay pinapadede ang ikalawa naming anak na magdadalawang buwan pa lamang. Thank you. Mahina niyang sambit na nagpangiti sa akin. Salitan kami sa pag-aalaga ngunit mas sinasalo ko ang maraming oras para makapagpahinga ang asawa ko ng mabuti. Naghirap na siya sa pagdadala ng anak namin. Kaya sinusuklian ko yon ng pag-aalaga sa kanila. Nang tuluyan ng sumapit ang 2 buwan ng ikalawa naming anak na si Prince Jasper, ay dumalaw naman kaming muli sa puntod ni Mommy. Kamusta, Ma'am? Pasensya na ho kung ngayon lang ulit kami nakadalaw. Hinintay muna kasi namin ang 2 buwan ng apo nyo. Namimiss ka na namin, Ma'am. Gabayan mo kami palagi. Mahal na mahal ka namin. Ngayon ay hindi na mabigat ang aking damdamin kapag dumadalaw kay Mom. Batid ko kasing masaya na siya kung nasan man siya ngayon. Wakas.